Ang panonood kay Rosa habang naghuhugas ng pinggan ay naging kasiya siya lamang sa loob ng sandaling maikli dahil nagbago ang lahat sa mismong segundo na dumating siya. Ang lalaking pumasok sa pangunahing pasukan ay hindi lang asawa niya. Siya rin ang may-ari ng buong lugar, ang gusali, ang negosyo at lahat ng nagtatrabaho sa loob nito. Lumakad siya palayo ng matatag at kontrolado at iniwan ang isang makapal na katahimikan na agad nakilala ng mga tauhan. Walang tumingin kay Rosa, walang nangahas. Dahil kahit isang simpleng sulyap sa direksyon niya ay pwedeng maging dahilan para piliin ni Dolores ang susunod niyang biktima. Ang tanging lumabag sa patakarang iyon ay si Fernanda Villalobos. Si Fernanda ay nagtatrabaho sa dessert station, ilang metro lang ang layo. Bata siya, puno ng hindi mapakaling enerhiya at hindi pa niya natututuhan ang pinakamahalagang kasanayan sa kusinang iyon. Ang manahimik sa tamang oras. Uy, bulong ni Fernanda habang nakatuon ang mata sa mga dessert na tinatapos niya. Huwag mong masyadong dibdibin, ganyan siya sa lahat ng bagong tao. Bahagyang lumingon si Rosa at sinulyapan siya ng malamig. Hindi ako bago, sabi niya. Natigil si Fernanda at kumunot ang noo. Litong-lito. Ibig kong sabihin, hindi pa kita nakikita rito dati. Dahil hindi naman talaga dapat ako narito. Hindi sinabi ni Rosa ng malakas ang mga salitang iyon. Pero ang kahulugan nito ay mabigat na nakaupo sa dibdib niya. Bago pa makapagtanong si Fernanda ng iba, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kusina at pumasok ang isang babae na parabang siya ang may-ari ng buong gusali. Si Lorena Aquino, ang opisyal na tagapag-ayos ng gala, ay sumugod sa kusina hawak ang tablet sa isang kamay at nagsasalita ng malakas sa telepono gamit ang isa pa. Umingay ang boses niya sa ibabaw ng kalansing ng mga plato tunog ng oven at walang tigil na galaw sa paligid. Hindi! Sa pangunahing mesa ang mga bulaklak, hindi sa gilid. Kailangan ko ba talagang gawin lahat mag-isa? Tinapos niya ang tawag na may exaggerated na buntong hininga saka inilibot ang tingin sa paligid. Nang tumama ang mga mata niya kay Rosa, bigla siyang tumigil. Ilang segundo, nakatitig lang si Lorena. Mahirap basahin ang ekspresyon niya, pero may halo itong gulat, kasiyahan at isang bagay na nakakabahala, halos parang tuwa. Aba, mabagal niyang sabi. Lumapit si Lorena sa dishwashing station nang sinasadya ang bawat hakbang, na para bang ninanamnam niya ang bawat segundo. Kaya pala totoo, sabi niya. Sinabi nila sa akin, pero hindi ako naniwala. Lorena! Biglang lumitaw si Dolores sa likod niya, halatang iritado. Hindi ka dapat nasa kusina, dumadating na ang mga bisita. Gusto ko lang makita gamit ang sarili kong mata. Kalmadong sagot ni Lorena. Hindi siya tumingin palayo kay Rosa kahit isang segundo. At ngayon, nakumpirma ko na. Pagkatapos ay ikiniling niya ang ulo at nagsalita na may pekeng pag-uusisa. Sabihin mo nga, Rosa, ano ang pakiramdam? Ang mapunta sa kabilang panig, ibig kong sabihin. Humigpit ang mga daliri ni Rosa sa platong hawak niya hanggang mamuti ang kanyang mga buko. Pinilit niyang manatiling kalmado. Nagtatrabaho ako, sagot niya ng mahina pero matatag, gaya ng iba. Siyempre, sabi ni Lorena, nakangiti. Lahat tayo nagtatrabaho. Ang kaibahan lang may ilan sa atin na alam ang lugar nila. At ang iba, lumawak ang nangiti niya. Ang iba, kailangang paalalahanan. Nagpalitan ng hindi komportabling tingin ng ilang manggagawa. Bumigat ang atmosfera, halos nakakasakal na para bang biglang kumapal ang hangin. Huminto si Fernanda sa pagde-decorate. Palipat-lipat ang tingin niya kina Lorena at Rosa na parang nanonood siya ng isang sakunang malapit ng mangyari. Lorena, singit ni Dolores, pilit na praktikal ang tono. May gala kang kailangang pamahalaan. Tama ka, sagot ni Lorena, sa katuluyang ibinaba ang tablet.
Pero bago yon gusto kong siya ang magdala ng mga baso sa pangunahing bulwagan, personal. Tumaas ang kilay ni Dolores. May mga waiter ako para diyan. Alam ko, maayos na sagot ni Lorena. Pero gusto ko siya. Biglang lumamig ang boses niya. Gusto kong makita niya ng malapitan kung ano ang nawala sa kanya dahil sa mga pinili niya. Tumahimik ang kusina, walang isang empleyado ang gumalaw. Halatang halata sa lahat na hindi ito simpleng utos. May mas malalim na nangyayari, may personal na dahilan. Dahan-dahang ibinaba ni Rosa ang plato, maingat na hindi gumagawa ng tunog. Pinunasan niya ang mga kamay niya, saka itinaas ang ulo at direktang tiningnan si Lorena. Ako ang magdadala ng mga baso, sabi niya. Kumurap si Lorena, malinaw na inaasahan niyang makikipagtalo si Rosa o tatanggi. Ang hindi niya paglaban ay tila nagpagulo sa kanya sandali, pero mabilis din siyang nakabawi. Perpekto, sabi ni Lorena, may kumuha ng tray para sa kanya. Lumapit si Fernanda habang kinukuha ni Rosa ang tray na puno ng mga kristal na baso. Huwag mong gawin to, bulong ni Fernanda ng mariin. Ako na lang. Kailangan kong gawin, sagot ni Rosa nang hindi nagpapaliwanag kung bakit. Naglakad siya papunta sa pintong naghihiwalay sa kusina at sa pangunahing bulwagan. Sa bawat hakbang, nagbabago ang tunog sa paligid niya. Unti-unting nawala ang magaspang at metalikong kaguluhan ng kusina. Napalitan ng malambot na musika, eleganteng tawa, mahihinang usapan at banayad na tinkling ng mamahaling salamin. Dalawang magkaibang mundo, pinaghihiwalay ng isang pinto. Pagpasok ni Rosa sa bulwagan, walang bisitang tumingin sa kanya. Para sa kanila, hindi siya tao, hindi siya nakikita. Isa lang siyang manggagawang nakauniporme, dumaraan sa pagitan ng mga mesa na parang aninong walang mukha, walang pagkakakilanlan at walang pangalan. Naglagay siya ng mga baso sa unang mesa. Kinuha yon ng mga kamay na puno ng alahas. Walang salamat, walang kahit pagkilala man lang. Lumipat siya sa ikalawang mesa. Ganun pa rin. Pagkatapos sa ikatlo, ganun pa rin. Sa wakas, narating niya ang pangunahing mesa. Naupo sa gitna, napapalibutan ng pinakamakapangyarihang kababaihan sa lungsod, si Doña Luciana Garcia. Matanda na siya, pero taglay niya ang likas na autoridad. Hindi niya kailangang magsalita ng malakas para makinig ang lahat. Ang presensya niya pa lang ay sapat para sumunod ang mga tao. Sa paligid niya, pinag-uusapan ng mga babae ang mga investment, luxury trips at mga social event na parang usapan lang tungkol sa panahon. Naglagay si Rosa ng baso sa harap ng isang bisita at bahagyang nanginig ang kamay niya. Mag-ingat, sabi ng babae, hindi man lang siya tiningnan. Mas mahal pa ang mga basong yan kaysa sa buwan ng sahod mo. May sumunod na ilang mahihinang tawa, yung uri ng tawang sinadyang manakit ng hindi halata. Huminga ng dahan-dahan si Rosa at nagpatuloy sa pagserbisyo, pinipilit na hindi mag-react. Doon itinaas ni Doña Luciana ang tingin. Nagtagpo ang mga mata nila ni Rosa. At may nagbago sa ekspresyon niya, maliit lang pero malinaw. Isang kisap ng pagkilala ang lumitaw sa loob ng isang iglap, sa kanawala, agad na palitan ng kalmado at perpektong kontroladong maskara ng pagiging walang pakialam. Inilapag ni Rosa ang huling baso at tumalikod para bumalik sa kusina. Pero bago pa siya makalakad ng ilang hakbang, biglang pumuno ang boses ni Lorena sa bulwagan sa pamamagitan ng mikropono mula sa maliit na entablado. Magandang gabi sa inyong lahat, anunsyo ni Lorena. Maligayang pagdating sa taunang gala ng Renaissance Foundation. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang kabutihang loob, ang pagiging elegante at higit sa lahat, ang mga pagpapahalagang naglalarawan sa atin bilang isang komunidad na puno ang silid ng magalang na palakpakan. Ngumiti si Lorena ng malapad, halos sobra. At dahil pinag-uusapan natin ang mga pagpapahalaga, patuloy niya at ang tono niya ay naging matalim sa paraang si Rosa lang ang tunay na makakaunawa.
gusto kong magsabi ng ilang salita para sa mga taong ginagawang posible ang gabing ito, ang ating kahanga-hangang service staff na walang sawang nagtatrabaho sa likod ng entablado. Muling pumalakpak ang mga tao, ngumiti si Lorena na parabang mas lalong nasiyahan. Lalo kong gustong kilalanin ang mga taong sa kabila ng lahat ng ibinabato ng buhay ay nagagawa pa ring mahanap ang nararapat nilang lugar, sabi niya. Sa kusina, naglilingkod, naghuhugas ng pinggan. Dahil lahat tayo ay may layunin, hindi ba? At may ganda sa pagtanggap ng papel na itinadhana para sa atin. Tumama ang mga salita kay Rosa na parang mga batong ibinato sa mukha niya. Hindi yun pasasalamat. Iyon ay kahihiyan, ibinigay sa harap ng lahat at itinago sa anyo ng papuri. At sa paraan ng pagtingin ng ilang empleyado kay Rosa, malinaw na naiintindihan ng lahat. Si Fernanda na sumunod sa kanya palabas sa bulwagan ay marahang hinawakan ang braso ni Rosa, banayad pero nagmamadali. Tara, bulong niya, huwag kang tumayo rito. Huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahang yan. Pero hindi gumalaw si Rosa. Dahil sa mismong sandaling iyon, muling bumukas ang malalaking pinto sa likod ng bulwagan. At ang taong pumasok ay nagpatigil agad sa mahihinang usapan. Isang lalaki ang pumasok at lumakad patungo sa gitna ng kalmado at kumpiyansang mga hakbang. Isang presensyang hindi nabibili, hindi napapeke at hindi napipilit. Habang naglalakad siya sa gitna ng bulwagan, kusang tumayo ang mga bisita mula sa kanilang mga upuan dahil sa likas na paggalang. Agad na tumuwid ang mga waiter, inayos ang kanilang tindig na parabang kakasuri lang sa kanila. Natigil si Lorena sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang maliwanag niyang ngiti ay tila nagyelo sa kanyang mukha na parabang may pumindot ng pos. Sa may pasukan ng kusina, namutla si Dolores na wala ng kulay ang kanyang mukha sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahang inilibot ng lalaki ang kanyang paningin sa buong bulwagan. Binati niya ang ilang pamilyar na mukha sa pamamagitan ng maiikling tango. Nang madaanan niya ang pangunahing mesa, sinundan siya ng kalmadong titig ni Doña Luciana. Pagkatapos ay bumaling siya patungo sa kusina. Nagtagpo ang mga mata niya kay Rosa. Ang nangyari sa loob ng isang segundong yon ay naging alaala na hindi malilimutan ng marami sa silid na iyon. Dahil ang ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ang asawa niyang may hawak na walang lamang tray, ang mga kamay ay namumula at naiirita sa kakakuskos ng mga plato, nakatayo malapit sa service door na parabang isa lamang siyang karaniwang empleyada. Ang ekspresyong iyon ay hindi gulat. Ito ay kontroladong galit. At nang makita siya ni Rosa, iisa lang ang naging reaksyon niya. Ipiniit niya ang kanyang mga mata, alam na anuman ang susunod ay magbabago sa takbo ng gabing iyon magpakailanman. Si Carlos Garcia, ang lalaking kakapasok lamang, ay hindi lang kanyang asawa. Siya ang may-ari ng Imperial Castellana Hotel. Siya ang nagtatag ng Renacer Foundation. Siya ang nagbayad sa bawat chandelier, bawat baso, bawat detalyeng ipinagmamalaki ni Lorena sa gala. At walang ni isang tao sa bulwagang iyon ang nakakaalam ng katotohanan. Hanggang sa sandaling iyon, nanatiling nakatayo si Carlos ng ilang mahabang segundo sa gitna ng silid, nakatuon ang tingin sa pintuan ng kusina kung saan nakatayo si Rosa, hawak ang walang lamang tray na tila iyon na lang ang nagpapanatili sa kanyang balanse. Ang malalambot na usapan sa bulwagan ay unti-unting napalitan ng maselang katahimikan, yung uri ng katahimikan na parang mababasag sa pinakamaliit na tunog. Walang nakakaunawa kung bakit gano'n na lamang ang pagtitig niya sa service area. Walang nakakaunawa, maliban kay Rosa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at muling sinalubong ang mga mata ni Carlos.
Hindi nila kailangang magsalita. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo sila ng sarili nilang pribadong wika. Isang wikang binubuo ng mga tingin, mga sabayang paghinto, at mga laban na magkasama nilang hinarap sa mundong hindi kailanman naniwalang nararapat silang magkatabi. Huminga ng malalim si Carlos at inayos ang kanyang jacket. Sa halip na lapitan siya, gumawa siya ng bagay na hindi inaasahan ni Rosa. Tumalikod siya at dumiretso sa pangunahing mesa. Doña Luciana, matatag at magalang ang kanyang tinig habang huminto siya sa harap ng kanyang ina. Magandang gabi po. Tiningnan siya ni Luciana Garcia ng komplikadong ekspresyon na tanging isang ina lamang ang kayang magpakita, halong pagmamalaki, pag-aalala at bahagyang tahimik na pagsita. Late ka, kalmado niyang sabi. Dumating ako sa eksaktong oras na kailangan ko, sagot ni Carlos. May kung anong laman ng kanyang boses na nagpatungo sa ibaba ng tingin ni Luciana sandali, na para bang mas marami siyang naunawaan kaysa sa handa niyang aminin. Sa entablado, mabilis na nabawi ni Lorena ang kanyang composure. Bumalik ang kanyang profesional na ngiti ng kahangahangang bilis. Mga binibini at Ginoo, masigla niyang anunsyo, isang tunay na karangalan ang salubungin ang isa sa pinakaginagalang na negosyante sa ating lungsod. Mangyaring bigyan natin ng mainit na palakpakan ang ating natatanging panauhin. Napuno ng palakpakan ng silid, ang mga bisitang halos hindi man lang nag-react sa kanyang pagpasok, ay ngayon ay sabik na tumayo. Iniunat ang kanilang mga kamay, umaasang mabati siya. Bumaling sila sa kanya na parang mga bulaklak na sumusunod sa araw. Nakipagkamay si Carlos ng magalang ngunit walang init, gumalaw sa gitna ng mga tao na may mekanikal na kadalian ng isang taong paulit-ulit nang ginawa ang ganitong ritual nang hindi kailanman ito ikinatuwa. Mula sa pintuan ng kusina, pinanood ni Rosa ang lahat. Nakatayo sa tabi niya si Fernanda, halatang litong-lito. Sino siya? Bulong nito. Parang may napakalakas na taong dumating. Walang sinabi si Rosa. Ibinaling niya ang tingin sa ibaba, hinigpitan ang hawak sa tray, at tahimik na bumalik sa kusina. Sumunod si Fernanda, mas lalo pang naging mausisa tungkol sa misteryosong babaeng naghuhugas ng pinggan, ngunit tumingin sa mga bisita na para bang may mga lihim siyang dala na hindi kayang isipin ng mga ito. Sa loob, nakatayo si Dolores sa isang sulok. Nagsasalita sa telepono ng pabulong ngunit halatang tensyonado. Oo, kakapasok lang niya. Hindi ako nasabihan na dadalo siya. Wala siya sa kumpirmadong listahan. Huminto siya sandali, nakikinig. Ano ang ibig mong sabihin na binili niya ang hotel? Kailan nangyari iyon? Bakit hindi ako naabisuhan? Tinapos ni Dolores ang tawag at nanatiling nakatayo, pilit inuunawa ang impormasyong malinaw na gumulantang sa kanya. Nagbago ang kanyang mukha mula sa hindi paniniwala tungo sa pagkalkula at sa huli, takot. Tumingin siya kay Rosa na tahimik na muling naghuhugas ng mga plato at tila may piraso ng palaisipan na nagdugtong sa kanyang isipan. Isang bahaging hindi niya lubos na naunawaan hanggang ngayon. Reyes, tawag niya. Kapansin-pansing mas mahina ang boses. Iwan mo muna ang mga plato. Pumunta ka sa storage room at kumuha ng dagdag na linen napkins para sa mga gilid na mesa. Tumango si Rosa nang walang pagtutol. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at nagtungo sa storage room sa ibabang palapag ng hotel. Sa dulo ng mahabang madilim na koridor na tinatawag ng mga tauhan na the tunnel, dahil pakiramdam mo'y dumaraan ka sa pagitan ng dalawang magkaibang realidad. Habang bumababa siya ng hagdan, hinila siya ng mga alaala pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang unang araw na pumasok siya sa hotel na iyon, hindi bilang empleyada, hindi bilang bisita, kundi bilang isang batang babaeng desperadong naghahanap ng kahit anong trabaho. Ilang araw nang walang laman ang kanyang refrigerator at hindi kayang bayaran ng pride ang renta.
Ilang taon na ang nakalipas, pumasok siya sa Imperial Castellana na may resume na sulat kamay dahil wala siyang computer at nagsasara ang pampublikong aklatan bago matapos ang ikalawa niyang shift sa ibang trabaho. Tiningnan siya ng receptionist ng may magalang na pagmamataas, yung uri ng tinging para sa mga taong nangangahas mag-apply sa lugar na malinaw namang hindi para sa kanila. Hindi kami tumatanggap, sabi nito nang hindi man lang binasa ang kanyang papel. Ngunit bumalik si Rosa kinabukasan at sa sumunod na araw. At muli, hindi dahil matigas ang ulo siya, kundi dahil itinuro sa kanya ng kanyang lola, si Doña Consuelo, ang isang aral na baon niya hanggang ngayon. Kapag isinara ng mundo ang pinto sa iyong mukha, huwag kang maghanap ng ibang pasukan. Kumatok ka sa parehong pinto ng paulit-ulit hanggang sa buksan nila ito o hanggang sa mapagod silang balewalain ka. Sa ikalimang araw may napagod din, pero hindi ang receptionist, kundi ang batang lalaking namamahala sa restaurant ng hotel noon. Nagsisimula na siyang humawak ng kontrol sa negosyo ng pamilya at hindi tulad ng iba, tunay siyang tumingin kay Rosa. Hindi sa kupas niyang sapatos, hindi sa kulubot niyang resume, kundi sa kanya. Bakit gusto mong magtrabaho rito? Tanong niya nun. Dahil kailangan kong kumain, tapat na sagot ni Rosa na ikinagulat niya. At dahil mas masipag ako kaysa sa kahit sinong makikilala mo sa lungsod na ito. Ang batang manager na iyon ay si Carlos Garcia. Binuksan ni Rosa ang pinto ng storage room at ang amoy ng bagong laba at pinakintab na kahoy ay nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Hinahanap niya ang mga linen napkin sa mga estante, iniunat ang kamay upang abutin ang mga kahon sa itaas. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Nanigas ang kanyang katawan. Rosa, pinuno ng boses ni Carlos ang maliit na silid, matatag at malapit. Hindi siya agad lumingon. Nananatili ang kanyang mga kamay sa kahon habang sinusubukan niyang kontrolin ang paghinga. Hindi ka dapat narito, mahina niyang sabi nang hindi siya hinaharap. May isang silid na puno ng mga makapangyarihang taong naghihintay sa iyo. Ang tanging taong mahalaga sa akin ay narito sa ibaba, may dalang mga napkin. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Tumingin ka sa akin, Rosa. Dahan-dahan siyang humarap. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa makipot na silid na iyon, may nabasag sa loob niya. Ang lakas na hinawakan niya buong gabi, ang di nakikitang pananggalang laban sa bawat insulto at planadong kahihiyan, ay nagkaroon ng bitak. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Tanong ni Carlos, bahagyang nanginginig ang boses, hindi sa kahinaan kundi sa galit na halos hindi na makontrol. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpalagay sa iyo sa paghuhugas ng pinggan sa hotel ko, sa hotel natin. Walang pumilit sa akin, sagot ni Rosa, kahit may luhang tumulo sa kanyang pisngi bago pa niya mapigilan. Ako ang nagdesisyon na narito. Nagdesisyon ka, lumapit si Carlos sa kanya. Pinili mong hayaan silang hamakin ka, pinili kong alamin ang katotohanan. Pinunasan ni Rosa ang luha sa pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Pinipilit panatilihing matatag ang boses. Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang nangyayari rito kapag wala ka. Kailangan kong makita kung paano tratuhin ng mga taong may kapangyarihan ang mga taong iniisip nilang mas mababa sa kanila. Nanigas si Carlos. Pinagmasdan niya ang mukha ni Rosa at nagpalit-palit ang ekspresyon niya sa pagitan ng paghanga, pagkainis at malalim na sakit ng pagmamahal sa isang taong minsan ay mas matapang kaysa sa ligtas. Kailan mo pa pinaplano ito? Mahina niyang tanong. Simula kaninang umaga, dumating ako bago ang lahat, kinausap ang shift supervisor at humiling na magtrabaho sa kusina bilang pansamantalang staff para sa gala. Walang nakakilala sa akin. Para sa kanila, hindi ako umiiral, Carlos. Hindi kailanman. Hindi ka invisible. Ikaw ang asawa ko.
Sa gusaling ito, hindi ako asawa mo. Isa lang akong babaeng naghuhugas ng pinggan at iyon mismo ang kailangan kong patunayan. Sumandal si Carlos sa pader, sinisip-sip ang bawat salita. Kilala niya si Rosa ng husto para isipin na bigla ang desisyon lang ito. Hindi kumikilos si Rosa ng walang layunin. Bawat galaw niya may dahilan, maliit man o mapanganib. Ano ang natuklasan mo? Tanong niya sa wakas. Inilapag ni Rosa ang kahon ng mga napkin at mahigpit na ikinrus ang mga braso. Tinatrato ni Dolores Soriano ang mga empleyado na parang mapapalitang gamit. Tinatakot niya sila at tinatakot na tatanggalin ang sinumang magreklamo. Humihingi rin siya ng ilegal na komisyon sa mga supplier na gustong makakuha ng kontrata sa hotel. Narinig ko siyang kausap ang isang wine distributor. Humihingi ng personal na porsyento para i-renew ang kasunduan. Ipiniit ni Carlos ang kanyang mga mata sandali. Humigpit ang panga sa galit. Ano pa? Giit niya. Alam ni Lorena Aquino kung sino ako. Nakilala niya ako sa mismong sandaling pumasok ako sa kusina. Sa halip na manahimik, sinadya niyang ibigay sa akin ang pinakamababa at pinakanakakahiya na mga gawain. Sinigurado niyang ako ang magdadala ng mga baso sa bulwagan para makita akong naglilingkod ng mga bisita. At yung talumpati niya, maingat na dinisenyo iyon para ipahiya ako sa harap ng lahat. Habang pinagmumukhang inosenteng komento lang. Paano niya nalaman? Matalim na tanong ni Carlos. Nag-atubili si Rosa. Ito ang bahaging pinakamasakit. May nagbabala sa kanya. May taong alam na darating ako rito na nakabalat kayo bilang staff. Sa halip na protektahan ako, pinili niyang gawin akong libangan. Tumigas ang tingin ni Carlos. Sino ang nagsabi sa kanya? Tiningnan siya ni Rosa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat at nakakasakal. Ang nanay mo, Carlos, si Luciana ang nagsabi kay Lorena kung sino ako. Agad ang epekto. Hindi gulat ang lumitaw sa mukha ni Carlos, kundi isang masakit na kumpirmasyon. Para bang ang hinalang matagal na niyang dala ay tuluyan ng naging hindi maikakaila. Hindi kailanman tunay na tinanggap ng kanyang ina si Rosa. Kahit pagkatapos ng kasal, kahit matapos ang lahat ng itinayo nila, tinitingnan pa rin siya nito bilang taong galing sa labas ng mundo nila. Sigurado ka ba? Magaspang ang tunog ng boses niya. Narinig ko siya, mahinang sagot ni Rosa. Nang nagserbisyo ako sa pangunahing mesa, direkta niya akong tiningnan. Nakilala niya ako agad. At yung babaeng katabi niya, yung nagbiro tungkol sa presyo ng mga baso, tumawa dahil alam niya kung sino ako. Natuwa sila na makita akong nagtatrabaho. Ipinahid ni Carlos ang dalawang kamay sa mukha na para bang sinusubukan niyang gisingin ang sarili mula sa bangungot. Dahan-dahan at mabigat na bumagsak sa kanya ang bigat ng lahat. Ang babaeng sumuporta sa kanya noong wala siyang kahit ano. Ang babaeng nagpunas ng mga mesa kasama niya nung halos bumagsak ang restaurant. Ngayon, tinatrato siya na parang estranghera sa mismong hotel na magkasama nilang itinayo. Aakyat ako, maring sabi ni Carlos. Tatapusin ko ito ngayon din. Huwag. Lumapit si Rosa at hinawakan ang braso niya bago pa siya makakilos. Hindi pa. Bahagyang tumaas ang boses ni Carlos. Pinapahiya ka nila sa sarili nating bahay. Kung aakyat ka at haharapin mo sila ngayon, bukas ang magiging balita ay tungkol sa isang galit na negosyanteng sumira ng charity gala. Walang magbabanggit tungkol sa abuso ng kapangyarihan na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Masinsin siyang tiningnan ni Carlos. Tama siya, lagi niyang nakikita ang mas malaking larawan. Hindi paghihiganti ang gusto niya, pananagutan ang gusto niya, at ang pananagutan ay nangangailangan ng tamang oras. Ano ang plano mo? Tanong ni Carlos. Inangat ni Rosa ang kahon ng mga napkin at niyakap iyon sa dibdib. Gusto kong bumalik ka sa taas. Umupo ka sa mesa, ngumiti, makipagkamay.
umasta na parang walang mali. At kapag tama na ang sandali, kapag pakiramdam nilang ligtas sila sa huwad nilang pagiging nakakataas, gusto kong ilantad mo kung sino ako. Hindi lang bilang asawa mo, hindi lang bilang co-owner ng hotel na ito, kundi bilang babaeng nagkuskos ng pinggan habang tinatawanan nila siya. Gusto kong makita nila ang sarili nila ng malinaw. Gusto kong harapin nila ang refleksyon ng sarili nilang kalupitan. Pinagmasdan ni Carlos ang mukha niya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, gagawin natin sa paraan mo. Lumapit siya at marahang pinunasan ang natitirang bakas ng luha sa pisngi ni Rosa gamit ang hinlalaki. Pero tandaan mo ito. Mahina niyang sabi, bawat minutong ginugugol mo sa paghuhugas ng isa pang plato ay minutong hindi ko makakalimutan. At hindi rin nila makakalimutan. Sinubukan ni Rosa ngumiti pero hindi niya kinaya. Kahit desisyon niya ang planong ito, kahit buong-buo ang paniniwala niya rito, masakit pa rin ang bawat insulto. Bawat tawang nakatago, bawat malamig na tingin ay mas malalim ang hiwa kaysa sa gusto niyang aminin. May mga sugat na mas masakit lang dahil galing ito sa mga taong matagal mo nang inaasahang tatanggap sa'yo. Si Carlos ang unang lumabas sa storage room. Nanatili si Rosa roon ng ilang minuto, humihinga sa katahimikan sa pagitan ng mga patong ng linen at mga pinakintab na baso, mga bagay na para sa mga mesa kung saan nagpapanggap ang mga tao na mas mabait at mas pino kaysa sa tunay nilang pagkatao. Nang bumalik siya sa kusina, naghihintay si Fernanda halatang balisa. Saan ka galing? Galit na galit si Dolores. Sabi niya ang tagal mo raw sa mga napkin. Naligaw ako sa koridor, kalmadong sagot ni Rosa. Makinig, ibinaba ni Fernanda ang boses. Yung lalaki sa bulwagan, yung tinatrato ng lahat na parang napakalakas, may narinig akong kakaiba. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rosa. Ano ang narinig mo? Tumingin-tingin si Fernanda para siguraduhing walang malapit na nakikinig. Kausap ni Dolores ang head chef. Binanggit niya ang isang bagong may-ari. Mukhang may bumili raw ng hotel kamakailan, pero itinago ang transfer, kaya walang staff ang nakakaalam. At may isa pa siyang sinabi na kinatakutan ko. Ano mismo? Lunok ng lunok si Fernanda. Sabi niya, kapag nalaman ng lalaking yon kung paano talaga namin pinapatakbo ang mga bagay dito, tapos na tayong lahat. Kaya ngayong gabi, ngumiti kayo, magserbisyo ng perpekto at manalangin na umalis siya ng maaga. May mahigpit na buhol na nabuo sa lalamunan ni Rosa. Nararamdaman ni Dolores ang panganib. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, pero naiintindihan niyang may malaking bagay na nagbago. At ang taong napipikon at naiipit ay nagiging hindi mahulaan. Sa itaas, umupo si Carlos sa pangunahing mesa sa tabi ng kanyang ina. Nanatiling perpekto ang composure ni Luciana, inangat ang baso gamit ang matatag na kamay. Ikinagagalak kong nagpasyak ang dumalo. Maayos niyang sabi. Ikinagagalak ko rin, sagot ni Carlos, nakatuon ang mga mata sa unahan. Minsan, kailangan mong masaksihan ang mga bagay ng personal para maintindihan mo kung saan talaga nakatayo ang bawat taong nasa paligid mo. Huminto si Luciana. Saglit na nakabitin ang baso bago niya ito maingat na ibinaba. Hindi siya sumagot, pero nanginig ang kanyang mga daliri. At sa kusina bumalik si Rosa sa lababo, muling nagkuskos ng mga plato dahil malayo pa sa pagtatapos ang gabi. At ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Tahimik na kumain si Carlos Garcia. Bawat galaw ni Carlos sa mesa ay tila automatiko. Ngumuya siya ng hindi nalalasahan ng pagkain. Lumunok siya ng hindi napapansin ng lasa. Walang kahit anong saya sa hapunan dahil ang isip niya ay wala sa bulwagan. Nasa kusina ito, nasa makipot na storage room, nasa mapupula at pagod na mga mata ni Rosa at sa luhang pinunasan niya sa mukha nito ilang minuto pa lamang ang nakalipas. Kapag may kumausap sa kanya,
Ngumiti siya. Kapag may bisitang lumapit upang bumati, sumagot siya ng magalang at kalmado. Ngunit sa ilalim ng mahinahong anyo, maingat niyang inoobserbahan ang bawat tao sa silid. Itinatala sa isip kung sino ang tumawa, sino ang nanahimik, at sino ang nakisali sa pagpapahiya sa kanyang asawa. Sa kanan niya patuloy na kumakain si Luciana ng perpekto ang galaw at kilos. Buong buhay niyang pinag-aralan ang sining ng pagkontrol ng emosyon sa harap ng publiko. Ngunit mas kilala siya ni Carlos kaysa kanino man. Napansin niya ang bahagyang paninigas ng tindig nito, ang tensyon sa mga daliri habang hawak ang tinidor, ang halos di nakikitang paninigas ng balikat. Nararamdaman ng kanyang ina na may nagbabago, kahit hindi pa niya maipaliwanag kung ano. Napakahusay ng organisasyon ngayong taon, komento ng isang babae sa tapat ng mesa habang iniikot ang alak sa baso. Napantayan ni Lorena ang sarili niya. Palaging mahusay si Lorena, kalmadong sagot ni Luciana, hindi man lang tumitingin pataas. Napakakompetente niya. Inilapag ni Carlos ang kubyertos ng may mahinang tunog, ngunit sinadya. Kompetente sa anong paraan? Kaswal niyang tanong kahit may bigat ang tono. Bahagyang ibinaling ni Luciana ang ulo sa kanya. Sa pag-oorganisa ng mga event na ganito sa anong iba pa? Nausisa lang ako, sabi ni Carlos habang inaangat ang baso. Madalas, mas marami ang kayang gawin ng mga tao kaysa sa inaakala natin. Nanatili sa hangin ang komento. Hindi sumagot si Luciana, pero bahagyang humigpit ang kamay niya sa linen napkin na nakapatong sa kanyang kandungan. Sakto namang may isang mainit at malalim na boses ang sumira sa tensyon mula sa kabilang dulo ng mesa. Carlos Garcia! Walang nagsabi sa akin na nandito ka ngayong gabi. Lumapit si Roberto Palacios nang may matatag na kumpiyansa ng isang lalaking ilang dekada nang nasa negosyo nang hindi nawawala ang integridad. Matanda na siya, ngunit ang autoridad niya ay hindi galing sa yaman, kundi sa pagkatao. Matagal siyang naging kasosyo ng ama ni Carlos. Pagkamatay ng kaibigan niya, ginabayan niya si Carlos sa mahirap na paglipat ng pamumuno, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Don Roberto, tumayo si Carlos at niyakap siya ng mainit. Hindi ko alam na bumalik ka na sa lungsod. Kamakailan lang, paliwanag ni Roberto. Mga usapin sa foundation, yung may pangalan ng ama mo ang nagdala sa akin dito. May mabilis na nagdala ng upuan at umupo siya sa tabi nila. Pero sabihin mo nga, patuloy ni Roberto, nakangiti, kumusta na ang lahat? At kumusta si Rosa? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ang kahanga-hangang babaeng iyon ay dapat nakaupo rito mismo sa tabi mo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Rosa ay nagdulot ng tahimik na reaksyon sa paligid ng mesa. Bahagyang humigpit ang panga ni Luciana, biglang naging sobrang interesante ng alak ng babaeng may hawak ng baso, at si Lorena na naglalakad sa malapit habang binabantayan ang serbisyo ay biglang napalingon ng sobrang bilis na muntik na siyang mawala ng balanse. Nandito si Rosa, pantay na sagot ni Carlos, mas malapit kaysa sa inaakala mo. Kumunot ang noo ni Roberto, nalito sa misteryosong sagot. Bago pa siya makapagtanong, lumapit si Lorena dala ang maingat na binuong propesyonal ng ngiti. Don Roberto, ikinagagalak kong nandito kayo. Maaari ko ba kayong alukin ng espesyal na putahe mula sa chef selection? Ayos lang ako, salamat. Magiliw na sagot ni Roberto, ngunit nanatiling nakatuon ang atensyon niya kay Carlos. Pinag-uusapan namin si Rosa. Kilala mo siya, hindi ba? Nanatili ang ngiti ni Lorena, pero sa mga mata niya may kisap ng pagkabalisa. Rosa, oo, syempre, matagal na kaming magkakilala. Matagal? Bahagyang yumuko si Carlos pasulong. Hindi ko alam na may kasaysayan kayo. Saan kayo eksaktong nagkakilala? Ang katahimikan na sumunod ay parang may kuryente.
Automatikong tumingin si Lorena kay Luciana, naghahanap ng tahimik na suporta. Ngunit si Luciana ay nakatutok lang sa kanyang plato na para bang biglang naging napaka-interesante nito. Nagkita kami noon, maingat na sagot ni Lorena. Bago siya ikasal, gumagalaw kami sa magkatulad na mga mundo. Magkatulad na mundo? Tanong ni Roberto, tunay na mausisa. Hindi ko alam na nasa event planning si Rosa. Hindi eksakto, mabilis na pagwawasto ni Lorena. Mas nagkataon lang. Paumanhin, kailangan kong bantayan ng dessert service. Umalis siya, pilit nagpapakitang kalmado, pero halatang may pagmamadali ang bawat hakbang. Pinanood siya ni Carlos, saka bumaling kay Roberto. Don Roberto, maaari ba kitang makausap ng pribado pagkatapos ng hapunan? May mahalagang bagay akong gustong pag-usapan. Para sa'yo, laging may oras, mainit na sagot ni Roberto, at marahang inilapag ang kamay sa balikat niya. Samantala, sa kusina, bumalik si Rosa sa lababo. Ang singaw mula sa mainit na tubig ay bumalot sa kanyang mga kamay. Pinapakalma ang hapdi na iniwan ng detergent. Nakatayo sa tabi niya si Fernanda, tahimik na nagde-decorate ng mga dessert, ngunit halatang nasa ibang lugar ang isip. Pwede ba kitang tanungin? Sabi ni Fernanda sa wakas, nakayuko ang mga mata. Siyempre, bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo kapag sinisigawan ka ni Dolores, kapag tinatrato ka ni Lorena na parang wala kang halaga? Ramdam kong hindi ikaw ang iniisip nila. Kita yun sa lakad mo, sa pananalita mo. Iba ka sa amin. Huminto si Rosa. At ano sa tingin mo ang ikaw? Marahan niyang tanong. Invisible, tapat na sagot ni Fernanda. Kami, yung mga taong hindi napapansin. Naglilinis kami, nagseserbisyo, inaayos ang lahat, tapos nawawala. Dito na ako nagtatrabaho mula nang umalis ako sa paaralan. Nagkasakit ang nanay ko at kailangan namin ng pera. Nagsimula ako sa paglilinis ng mga kwarto. Sabi nila, ang paglipat sa kusina ay promosyon. Pero ang totoo, ibang sulok lang ito kung saan wala pa ring nakakakita sa'yo. Nakinig si Rosa ng buong atensyon, isang bagay na halatang hindi sanay maranasan ni Fernanda. Kumusta na ang nanay mo ngayon? Mahinang tanong ni Rosa. Napuno ng emosyon ang mga mata ni Fernanda. Mas okay na, tagumpay ang operasyon, nagre-recover na siya sa bahay. Pero nandyan pa rin ang mga bayarin sa ospital, kaya tinitiis ko lahat dito. Kaya hindi ako nakikipagtalo kapag tinatakot akong tatanggalin ni Dolores dahil 1 minuto akong late. Dahil para sa kanya ang 1 minuto ay pagkakamali. Para sa akin, 1 buwan yon ng gamot na hindi pwedeng mawala sa nanay ko. May mahigpit na kirot na sumikip sa dibdib ni Rosa. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Fernanda. Para sa lahat ng tulad niya na tahimik na nagtitiis ng kahihiyan habang inaabuso ng iba ang kanilang kapangyarihan. Fernanda, sabi ni Rosa, direktang tiningnan siya sa mata, nagtitiwala ka ba sa akin? Kakakilala lang natin. Alam ko, pero kailangan kong magtiwala ka pa rin. Maraming bagay ang magbabago sa hotel na ito ngayong gabi. At kapag nangyari iyon, gusto kong tandaan mo ang usapang ito. Tiningnan siya ni Fernanda ng may pagkalito at may bahagyang simula ng pag-asa. Ano bang sinasabi mo? Bago pa makasagot si Rosa, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Dolores, madilim ang mukha sa galit, mahigpit ang hawak sa telepono. Makinig kayong lahat, sigaw niya. Humati ang boses niya sa ingay na parang basag na salamin. Magsisimula ang dessert service sa loob ng 15 minuto. Gusto kong perpekto ang bawat plato at sobrang linis ang bawat baso. At kung sino man sa inyo ang magkamali, kahit kaunti ngayong gabi, hindi lang trabaho ang mawawala sa inyo. Sisiguraduhin kong personal na hindi na kayo makakapagtrabaho sa kahit anong hotel sa lungsod na ito. Naiintindihan ba? Isang alon ng nerbyosong pagsang-ayon ang dumaan sa kusina. Yumuko ang mga ulo.
bumilis ang mga kamay. At ang tensyon sa silid ay naging halos hindi na kayang tiisin. Napansin ni Rosa na ilang manggagawa ang may mga mukhang puno ng tunay na takot. Hindi ito pinalabis na babala. May mga buhay ng sinira si Dolores dati at alam iyon ng lahat sa kusinang iyon. Pero hindi pa tapos ang manager. Diretso siyang lumakad papunta kay Rosa at tumigil ng sobrang lapit, sinasadyang sakupin ang personal na espasyo nito. At ikaw, Reyes, malamig na sabi ni Dolores, sinabi sa akin ng supervisor na may nagrekomenda sa iyo para ngayong gabi, isang tao mula sa labas. Tama po, kalmadong sagot ni Rosa. Sino? Isang temporary staffing agency, sagot ni Rosa. Tinawagan ko sila, nagtanong kung kailangan nila ng dagdag na tao para sa gala at sinabi nilang oo. Tinitigan siya ni Dolores ng matalim, mga matang kayang himayin ang kasinungalingan gaya ng paghimay ng isang tagagawa ng relo sa mekanismo ng orasan. May kung anong hindi tugma sa babaeng ito. Masyado siyang kumpiyansa para sa isang tagahugas ng pinggan, masyadong kontrolado ang boses, at masyadong eksakto ang mga sagot para sa isang basta-bastang pansamantalang empleyada. Anong agency? Git ni Dolores. Downtown Temporary Services, sagot ni Rosa nang walang pag-aatubili. At hindi iyon hula. Kaninang umaga, talagang nagsumite si Rosa ng request sa eksaktong agency na iyon. Bawat hakbang ng plano niya ay maingat na inihanda hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kumipot ang mga mata ni Dolores, halatang hindi kumbinsido. Pero wala siyang oras para maghukay pa. Kailangan siya ng gala. Umalis siya ng walang dagdag na salita, ngunit ang huling tingin na ibinigay niya kay Rosa ay malinaw. Hindi pa ito tapos. Sa wakas nakaluwag ng hininga si Fernanda. Kinakabahan ako sa babaeng yon, bulong niya. Ako rin, mahinang amin ni Rosa. Pero nawawala ang kaba. Ang ginagawa niya sa mga tao araw-araw, iyon ang nagiiwan ng peklat. Sa bulwagan, papatapos na ang hapunan. Tumayo ang mga bisita, baso sa kamay, lumilipat-lipat sa mga mesa, nakikipag-usap gamit ang makinis at rehearse na alindog na palaging bumabalot sa mga event na ganito. Nagpaalam si Carlos sa pangunahing mesa at hinanap si Roberto. Natagpuan niya ito sa mas tahimik na bahagi malapit sa isang matayog na bintana na tanaw ang hardin sa loob ng hotel. Don Roberto, panimula ni Carlos sa mababang boses, sensitibo ang sasabihin ko at kailangan ko ang gabay ninyo. Sabihin mo, iho, sagot ni Roberto, ipinagkatiwala sa akin ng ama mo ang lahat. Sana mapagkakatiwalaan mo rin ako. Ikinwento ni Carlos ang lahat, ang desisyon ni Rosa na pumasok sa gala na nakabalat kayo bilang staff, ang mga pagbabanta ni Dolores at ang ilegal na komisyon mula sa mga supplier, ang maingat na planong pagpapahiya ni Lorena, at sa huli, ang pagkakasangkot ng kanyang ina. Nakinig si Roberto nang hindi sumisingit. Nagbabago ang mukha niya sa bawat bagong detalye na para bang bawat revelasyon ay mas malalim ang tama kaysa sa nauna. Nang matapos si Carlos, nanahimik si Roberto ng matagal. Nakatitig siya sa madilim na hardin na para bang naroon nakatago ang sagot. Ang ama mo, itinayo ang lugar na ito gamit ang sarili niyang mga kamay, sabi niya sa wakas. Nagsimula siya sa isang maliit na restaurant na halos 10 mesa lang. Nasaksihan ko siyang gumising ng alas 4 ng umaga sa loob ng maraming taon para lang umira lang hotel na ito. Napahilom ang lalamunan ni Carlos. At ang dahilan niya ay hindi kayamanan, patuloy ni Roberto. Ginawa niya iyon dahil naniniwala siya na ang isang hotel ay dapat lugar kung saan bawat tao ay tinatrato ng may dignidad, mula sa bisitang nagbabayad ng pinakamahal na suite hanggang sa manggagawang lilinis ng suite na iyon kinabukasan. Alam ko, sagot ni Carlos, magaspang ang boses. Alam mo ba
Mahinang tanong ni Roberto. Kung ganon, naiintindihan mo na ang sinabi mo sa akin ngayon ay ikakabasag ng puso ng ama mo. Hindi ang korupsyon, hindi ang mga kasinungalingan. Huminto siya. Ang wawasak sa kanya ay ang malaman na ang sarili niyang asawa ay nakisali sa pagpapahiya sa isang taong nasa ilalim ng bubong na ito. Ipiniit ni Carlos ang mga mata. Ang marinig ito nang malakas mula kay Roberto, ang lalaking pinakakilala ang ama niya, ay parang hatol na binabasa sa loob ng hukuman. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Carlos. Ano ang gagawin ko ngayon, Don Roberto? Ang gagawin ng ama mo, sagot ni Roberto, ang katotohanan, palagi ang katotohanan, pero hindi sa galit. Sa uri ng katatagang hindi kailangang sumigaw para maunawaan. Gusto ni Rosa na hintayin ang tamang sandali, sabi ni Carlos. Ngumiti si Roberto sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Mas matalino ang babaeng iyon kaysa sa ating lahat kapag pinagsama. Nakita iyon ng ama mo sa unang araw pa lang na nakilala niya siya. Minsan sinabi niya sa akin, Roberto, ililigtas ng batang babaeng iyon ang anak ko para hindi maging mayabang at bulag. Siya ang magpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Bahagyan niyang iniling ang ulo. At tama siya. Nanikip ang lalamunan ni Carlos. Lahat ng may kinalaman sa ama niya ay tumatama pa rin na parang alon, lalo na kapag ang alaala ay galing sa isang taong minahal siya na parang pamilya. May isa pa, dagdag ni Roberto, mas ibinaba pa ang boses. Isang bagay na malamang hindi mo alam. Hindi galit si Lorena Aquino kay Rosa nang walang dahilan. Ang galit niya ay galing sa isang napakatiyak na bagay. Kumunot ang noo ni Carlos. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ilang taon na ang nakalipas bago kayo ikasal ni Rosa, nagtatrabaho si Lorena sa hotel na ito. Hindi bilang organizer, nasa front desk siya. Mas tumutok si Carlos. At nung panahong yon, patuloy ni Roberto, sinubukan kanyang lapitan mahigit 1 beses. Sinabi sa akin ng ama mo dahil nag-alala siya. Ang sabi niya, ambisyosa ang batang babae sa paraang hindi siya komportable. Napakunot si Carlos. Hindi ko siya maalala. Dahil hindi mo siya binigyan ng halaga, sagot ni Roberto. Para sa'yo, isa lang siyang empleyada, pero para sa kanya, ang pagiging walang pakialam mo ay naging sugat na hindi kailanman naghihilom. Bumigat ang boses ni Roberto. At nang pinakasalan mo si Rosa, isang babaeng galing sa kaparehong uri ng pinanggalingan ni Lorena, pero naabot ang hindi kailanman naabot ni Lorena, ang sugat na iyon ay naging mas madilim na bagay. Sa isip ni Carlos, biglang umayon ang lahat, parang mga piraso ng palaisipan na nag-click sa tamang lugar. Hindi lang pinapahiya ni Lorena si Rosa dahil nasisiyahan siya sa kalupitan. Pinapahiya niya ito dahil si Rosa ang representasyon ng buhay na naniniwala si Lorena na siya ang nararapat magkaroon, pero hindi niya nakuha. Alam ba ng nanay ko ang lahat ng ito? Tanong ni Carlos. Binigyan siya ni Roberto ng tinging hinubog ng maraming dekada ng pag-intindi sa tao. Maraming alam ang nanay mo, Carlos. Ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang alam niya. Huminto siya. Ang tanong ay bakit pinili niyang gamitin ang kaalamang iyon sa paraang ginawa niya. Sa sandaling iyon, muling umakyat si Lorena sa entablado at inangat ang mikropono. Mga binibini at Ginoo, masigla niyang anunsyo, oras na para sa pangunahing bahagi ng ating gabi, ang charity auction para sa Renacer Foundation. Ngumiti siya habang tumitingin sa pangunahing mesa. At upang magsimula, nais kong anyayahan ang isang natatanging tao upang magbahagi ng ilang salita. Sinasadya ni Lorena ang paglingon. Doña Luciana Garcia, bibigyan ninyo ba kami ng karangalan? Tumayo si Luciana ng maayos at elegante, walang bahid ng pagkabahala. Ngunit may napansin si Carlos na walang ibang mahuhuli. Bago siya tumayo, saglit na tumingin ang kanyang ina patungo sa pinto ng kusina.
At sa kanyang mga mata, sa loob ng isang iglap, walang lamig, may pagkakasala. Naglakad si Luciana Garcia papunta sa entablado na dala ang perpektong tindig na buong buhay niyang pinraktis. Kontrolado ang bawat hakbang, sinukat ang bawat kilos, disiplinado ang bawat paghinga. Mula pagkabata, natutuhan niyang mahilig tumingin ang lipunan sa mga babae, naghahanap ng kapintasan, naghahanap ng kahinaan, naghahanap ng kahit anong dahilan upang siraan sila. At ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Pero ngayong gabi, habang inaakyat niya ang 3 baitang patungo sa entablado at tinanggap ang mikropono mula kay Lorena, may kakaibang naramdaman sa loob niya. Hindi ito pagod, hindi ito nerbiyos. Ito ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang bagay na nakakailang halos kahawig ng hiya. Magandang gabi, panimula niya. Matatag ang boses niya dahil si Luciana Garcia ay hindi marunong magsalita ng iba. Isang pribilehiyo na muli tayong magsama-sama sa ilalim ng pangalan ng Renacer Foundation. Ang foundation na ito ay isinilang mula sa pangarap ng isang lalaking naniniwalang ang tagumpay ay may saysay lamang kapag ito'y naibabahagi. Ang asawa ko na wala na ngayon ay dating nagsasabi na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga ari-arian o sa mga bank account. Huminto siya, hinayaan ang katahimikan na lumapat. Ito'y nasusukat sa mga buhay na naaabot natin at sa dignidad na ibinibigay natin sa mga taong nasa paligid natin. Dahan-dahang inilibot ng kanyang mga mata ang buong silid at saglit na tumigil sa pinto ng kusina. Si Carlos, nakaupo sa pangunahing mesa, ay pinanood ang kanyang ina na parang talim ang focus. Kilala niya ang talumpating iyon. Narinig na niya ang iba't ibang bersyon nito taon-taon. Pero ngayong gabi, mula kay Luciana, iba ang tunog ng mga salita. Hindi iyon tunog ng isang inensayong talumpati. Tunog iyon ng isang hindi sinasadyang pag-amin. Dignidad, ulit ni Luciana, at tila mabigat ang salita sa kanyang bibig, ay hindi ipinagkakaloob dahil sa titulo ng isang tao o sa apelyidong dala niya. Ang dignidad ay karapatan, at kapag may isang taong inagaw iyon mula sa iba, hindi mahalaga kung ilang gala ang inorganisa niya o gaano karaming pera ang idinonate niya. Naganap na ang pinsala. Magalang na pumalakpak ang mga tao, walang kamalay-malay na ang mga salitang iyon ay hindi para sa kanila. Nakatuon iyon paloob. Sa bahaging tinabunan ni Luciana ng mga desisyong ngayon ay nagiging mahirap ng ipagtanggol. Sa gilid ng entablado, pumalakpak si Lorena ng may perpektong composure. Ang ngiti niya ay eksaktong sukat, walang ibinubunyag. Ngunit maingat na sinusundan ng kanyang mga mata si Luciana, parang isang taong umaasa sa pag-apruba nito at natatakot na mawala iyon. Pagkatapos ay bumalik si Luciana sa formal niyang tono. Magsisimula na tayo sa charity auction. Lahat ng malilikom ngayong gabi ay mapupunta sa scholarship program ng Renacer Foundation. Ngayong taon, nakatuon tayo sa mga kabataang may talento, ngunit walang sapat na akses sa tamang oportunidad sa edukasyon. May kung anong sumikip sa dibdib ni Carlos. Mga kabataang walang oportunidad, ganun si Rosa noon. Ang kanyang ina ay nangangalap ng pondo para suportahan ang mga babaeng tulad ng kanyang manugang. Habang hinayaan niyang mapahiya ito, ilang hakbang lang ang layo. Nagsimula ang auction. Mga painting mula sa pribadong kolektor, mga luxury travel package, alahas na gawa ng kilalang designer. Madaling tumaas ang mga paddle sa kamay ng mga taong gumagastos ng malalaking halaga na parang pumipili lang ng dessert. Sa kusina, naririnig ni Rosa ang pira-pirasong bahagi ng talumpati ni Luciana tuwing bumubukas ang swinging doors. Nakilala niya ang boses nito, narinig niya ang salitang dignidad at isang masalimuot na halo ng galit at lungkot ang dumaloy sa kanya nang mas malakas kaysa sa inaasahan niya.
Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Fernanda nang mapansing tumigil si Rosa. May naalala lang ako na sinabi ng lola ko. Sagot ni Rosa ng tahimik. Sabi niya, hindi ipinapanganak ang tao na malupit. Nagiging malupit sila dahil natatakot sila, natatakot na mawala ang meron sila. Natatakot na may magpatunay na hindi nila talaga iyon karapat-dapat. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tanong ni Fernanda. Ang lola ko, si Consuelo. Buong buhay siyang nagtrabaho sa mga mayayamang bahay. Mas naiintindihan niya ang mayayaman kaysa sa pagkaunawa nila sa sarili nila. Sabi niya, sa likod ng bawat malupit na kilos ay may kwentong nagpapaliwanag nito. Kahit hindi iyon kailanman nagiging dahilan para patawarin ito. Bago pa makasagot si Fernanda, muling pumasok si Dolores sa kusina. Pero ngayon, hindi siya dumating na may utos, dumating siya na may halatang takot. Ikaw, matalim niyang sabi, tinuturo si Rosa gamit ang nanginginig na daliri. Sumama ka sa akin, ngayon. Maingat na inilapag ni Rosa ang plato, pinunasan ng kanyang mga kamay at sumunod sa hallway patungo sa mga administrative office. Tahimik silang naglakad hanggang sa marating ang maliit na opisina na puno ng masikip na mesa at lumang metal filing cabinets. Mariing isinara ni Dolores ang pinto at humarap. Nabiyak ang maskara ng kumpiyansa niya. Sa ilalim ng istriktong manager ay isang babaeng pilit kumakapit sa kontrol. Sino ka ba talaga? Direkta niyang tanong. Nasabi ko na, Rosa Reyes, pansamantalang staff ngayong gabi. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Lumapit si Dolores. Kakausap ko lang ang Downtown Temporary Services. Kinumpirma nila ang request mo pero kulang ang file mo. Walang dating reference, walang beripikadong address, walang malinaw na employment record sa industriya ng hotel. Kaya sabihin mo, sino talaga ang nagpadala sa'yo? Hindi iniwas ni Rosa ang tingin. Ang inaalala niyo ba ay kung sino ang nagpadala sa akin? Kalmado niyang tanong. O kung ano ang nakita ko mula nang dumating ako rito? Naging mabigat ang katahimikan. Napaatras si Dolores na para bang pisikal siyang tinamaan ng tanong. Nagbago ang ekspresyon niya mula takot tungo sa galit. Makinig kang mabuti, pabulong niyang sabi, mababa at matalim ang boses. Hindi ko alam kung sino ang akala mong ikaw o anong laro ang nilalaro mo. Pero heto ang payo ko, tumatakbo ang hotel na ito dahil pinapatakbo ko. Bawat supplier, bawat kontrata, bawat serbisyo, dumadaan sa akin. At ang mga taong nakikialam sa trabaho ko ay may kakaibang kapalaran. Hindi na sila muling nakakahanap ng trabaho sa lungsod na ito. Banta ba yan? Pantay na tanong ni Rosa. Impormasyon, sagot ni Dolores. Magkaiba yon. Mas lalong nayanig si Dolores sa kalmadong anyo ni Rosa kaysa kung nagpakita ito ng takot. Walang pangamba sa mga mata nito. May katiyakan. Mrs. Soriano, sabi ni Rosa ng matatag, pinatakbo niyo ang hotel na ito sa loob ng maraming taon na parang personal ninyong pag-aari. Humihingi kayo ng dagdag na porsyento sa mga supplier. Tinatakot niyo ang mga empleyado. Pinapatahimik ang sino mang kumukwestiyon sa inyo. Naisip niyo ba kailanman kung ano ang mangyayari kapag nagpasya ang tunay na may-ari na suriin ng mabuti ang lahat? Nawala ang kulay sa mukha ni Dolores. Ang tunay na may-ari, ibinenta ang hotel sa isang corporate group. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. May nakakaalam, mahinang sagot ni Rosa. At sa tingin niyo ba may access sa impormasyong iyon ang isang basta-bastang tagahugas ng pinggan? Tinitigan siya ni Dolores. Sinabi ng mga tao ng corporate survival niya na ang babaeng ito ay panganib. Pero ang yabang na nabuo sa mahabang panahong walang pumipigil sa kanya ay tumangging tanggapin na ang isang mukhang hindi mahalagang tao ay maaaring magbanta sa kanyang posisyon. Bumalik ka sa kusina, utos niya sa wakas. At pag natapos ang gabing ito, ayoko nang makita ka rito. Umalis si Rosa nang walang salita, ngunit habang naglalakad siya sa hallway, mabilis ang tibok ng puso niya.
May nakuha siyang mahalagang bagay. Inilantad ni Dolores ang sarili niyan, ang takot, ang mga banta, ang likas na pag-intimidate. Lahat ay kumpirmasyon ng matagal ng hinala ni Rosa. Sa bulwagan, lalo pang uminit ang auksyon. Maayos at kumpiyansang pinangasiwaan ni Lorena ang mga bid. Ngunit may napansin si Carlos. Bawat ilang minuto, napapalingon ang mga mata nito sa pinto ng kusina, tinitiyak na nananatiling wala sa paningin si Rosa. Invisible, nakakulong sa gilid. Lumapit si Roberto kay Carlos. Pinagmamasdan ko si Lorena, bulong niya. Ang paraan ng pagtitig niya sa kusina, ang paraan ng pagkontrol niya kung sino ang pumapasok at lumalabas, higit pa ang ginagawa niya kaysa sa pag-oorganisa ng event. Alam ko, mahinang sagot ni Carlos. Binabantayan niya si Rosa. Sinisiguro niyang hindi ito makikita ng mga bisita. At ang nanay mo? Tumingin si Carlos kay Luciana. Maayos itong nakikipag-usap sa mga babae sa mesa, kalmado gaya ng dati. Ngunit may nagbago. Mas kaunti ang tawa, mas maraming pakikinig, at tuwing may bumabanggit sa foundation o sa alaala ng kanyang asawa, may aninong dumadaan sa mukha niya bago niya muling mabawi ang kontrol. Nilalabanan ng nanay ko ang sarili niya, sabi ni Carlos. At sa tingin ko, nagsisimula na siyang matalo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Roberto. Ang talumpati niya, yung bahagi tungkol sa dignidad. Hindi iyon pagganap, pag-amin yon. Alam niyang mali ang ginawa niya. Ang problema, mas malakas ang pride niya kaysa sa pagsisisi. Hindi pa niya natatagpuan ang lakas ng loob para aminin iyon. Dahan-dahang tumango si Roberto. Ang pride! Sabi niya, nang may pag-iisip, ay kadalasang huling kanlungan ng mga taong alam na sa loob nila na nagkamali sila. Palagi yang sinasabi ng ama mo, dagdag ni Roberto ng mahina, lalo na kapag ang pinag-uusapan niya ay ang nanay mo. Sasagot pa sana si Carlos, ngunit sa mismong sandaling iyon, may hindi inaasahang pangyayari ang sumingit sa auksyon. Lumapit si Lorena nang may dramatikong kumpiyansa upang ipakilala ang huling item ng gabi. Hinila ang kurtina sa likod niya at lumantad ang isang malaking painting. Ipinapakita nito ang isang babaeng nakaluhod sa tabi ng ilog, naglalaba gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Sa malayo ay may mga bundok at ang langit ay nagliliyab sa matingkad na kahel at pulang kulay ng paglubog ng araw. Ang piyesang ito ay pinamagatang Hands That Hold the World, anunsyo ni Lorena nang may teatrikal na diin. Ipinagdiriwang nito ang kagandahan ng mapagpakumbabang paggawa at ang dignidad na matatagpuan sa araw-araw na pagsisikap. Ipinapaalala sa atin ng artist na sa likod ng bawat pares ng kamay na nagtatrabaho may kwentong karapat-dapat igalang. Humigpit ang panga ni Carlos. Napakatalim ng ironiya para maging aksidente lamang. Ibinebenta ni Lorena ang isang painting na pinupuri ang mapagpakumbabang trabaho habang si Rosa, ang babaeng tumulong magtayo ng hotel na yun kasama niya, ay nakatago sa kusina, naghuhugas ng pinggan na para bang parusa ang pag-angkin niya sa lugar na iyon. Nagsimula ang bidding. Mabilis na tumaas ang mga numero, naguunahan ang mga boses mula mesa hanggang mesa. Pagkatapos, biglang may matatag na tinig na humati sa silid. Dodoblehin ko ang huling alok! Tumayo si Carlos habang nagsasalita. Agad bumagsak ang katahimikan. Napakalaki ng bagong halaga para sa obra ng isang lokal na artist. Napakurap si Lorena, halatang nayanig. Mr. Garcia, maingat niyang sabi, iyan ay isang napakalaking alok. Sigurado po ba kayo? Lubos, sagot ni Carlos. Lumayo siya sa mesa at naglakad patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa nabiglang katahimikan ng bulwagan. At nais kong ihandog ang pagbiling ito, patuloy niya, sa isang napaka-espesyal na tao. Isang taong nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho gamit ang sariling mga kamay.
Isang taong alam kung ano ang pakiramdam na husgahan dahil sa pinanggalingan niya, imbes na sa kung sino siya. Isang taong narito sa hotel na ito ngayong gabi, mas malapit kaysa sa inaakala ninyong lahat. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa silid. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang mga bisita. Mahigpit na hinawakan ni Lorena ang mikropono hanggang mamutla ang kanyang mga buko. Nakatitig si Luciana sa kanyang anak, hindi gumagalaw. Inabot ni Carlos ang painting at itinaas ito upang makita ng lahat. Nilikha ng ama ko ang gala na ito dahil naniniwala siyang ang bawat tao ay karapat-dapat sa dignidad. Matatag niyang sabi, ngayong gabi nasaksihan ko ang mga taong gumagalang sa paniniwalang yon at nasaksihan ko rin ang mga taong nagtaksil dito. Inilibot ng kanyang mga mata ang buong bulwagan. Ang tunay na karangyaan ay hindi matatagpuan sa kristal na baso o designer na gown. Matatagpuan ito sa mga kamay na nagtatrabaho kapag walang nakatingin. Matatagpuan ito sa mga taong sinusubukang gawing invisible ng mundong ito. Maingat niyang inilapag ang painting sa tabi ng podium sa kabahagyang yumuko kay Lorena. At sa lalong madaling panahon, dagdag niya sa tunong siya lamang ang ganap na makakaunawa. Maiintindihan ng lahat kung sino ang tinutukoy ko. Sa unang pagkakataon ng gabing yon, tuluyang nawala ang ngiti ni Lorena. Wala siyang naisagot, hindi niya kaya. Sa kusina nagmamadaling lumapit si Fernanda kay Rosa, hinihingal. Kailangan mong marinig ang nangyari, pabulong niyang sabi. Yung lalaki sa bulwagan ang galing ng sinabi niya. Tungkol sa mga kamay na nagtatrabaho at sa mga taong invisible. Nagbubulungan ang lahat. Mukhang mahihimatay si Lorena at si Dolores tumakbo papunta sa bulwagan. Saglit na ipiniit ni Rosa ang mga mata. Hindi pa inilalantad ni Carlos ang lahat. Ngunit inuganan niya ang pundasyon sa ilalim nila. Nagbigay siya ng babala na nakabalot sa anyo ng pagiging mapagbigay. Papunta na ang gabi sa punto ng pagsabog. At anuman ang susunod ay magbabago ng lahat. Ang Grand Hall ng Imperial Castellana ay tila nakabitin sa tensyon. Ang alingaw-ngaw ng mga salita ni Carlos ay nanatili parang kampanang patuloy pa ring nanginginig kahit matagal nang tinamaan. Mahinang nagbubulungan ang mga bisita na palitan ng kuryosidad ang dati nilang kawalang interes. May nagbago, hindi man nila maipaliwanag, ramdam nila. Si Lorena ang unang nakabawi. Muli niyang itinaas ang mikropono, pinipilit ibalik ang kanyang ekspresyon. Napaka-inspirasyonal na mga salita, sabi niya. Kahit bahagyang nanginig ang boses bago siya naglinis ng lalamunan. Ang pagiging mapagbigay ni Mr. Garcia ay halimbawa para sa ating lahat. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang programa. Ngunit wala na sa kanya ang atensyon. Lahat ng mata ay sumunod kay Carlos habang bumababa siya ng entablado at bumalik sa kanyang upuan ng may kalmadong katiyakan. Parang isang taong nagsindi ng mitsa at alam kung gaano ito katagal bago sumabog. Pumasok si Dolores sa bulwagan mula sa gilid. Hindi siya napansin ng karamihan, ngunit napansin siya ni Carlos. Dumaan siya sa gilid ng silid, sinusuri ang mga tao, hanggang sa marating si Lorena malapit sa isang mataas na haliging natatakpan ng malaking floral arrangement. Mula sa mesa, hindi marinig ni Carlos ang kanilang usapan. Hindi na niya kailangan. Mabilis magsalita si Dolores. Tensyonado ang galaw ng mga kamay. Paulit-ulit namang umiling si Lorena. Dalawang babaeng sanay sa kontrol. Ngayon ay halatang nawawalan nito. Lumapit si Roberto. May binabalak sila, bulong niya. Ano sa tingin mo ang plano nila? Protektahan ang sarili nila, mahinang sagot ni Carlos. Yun lang ang estratehiyang alam nila. At ikaw? Tanong ni Roberto, ano ang susunod mong gagawin? Napatingin si Carlos sa mga pintuan ng kusina. Si Rosa ang magpapasya, sabi niya. Sandali niya ito. Sa kusina, nakatayo si Rosa sa harap ng isang bakanteng lababo.
Tapos na ang mga pinggan, natapos na ang hapunan, naihain na ang dessert, pumasok na ang staff sa kakaibang pagitan ng pagtatapos ng trabaho at paghihintay na pauwiin. May ilang nakasandal sa pader, pagod na pagod. May iba namang nagpupunas ng malinis na counter para lang may magawa. Lumapit si Fernanda na may dalang 2 baso ng tubig at iniabot ang isa kay Rosa. "Salamat," mahinang sabi ni Rosa habang dahan-dahang umiinom. "Rosa," nagatubili si Fernanda, "yung lalaking nagsalita. Kilala mo siya, hindi ba?" Maingat siyang tiningnan ni Rosa, nagpakita sa kanya ng kabutihan ng batang ito. Ibinahagi ang takot niya, ang sakit ng kanyang ina, ang kahinaan niya. Karapat-dapat si Fernanda sa katotohanan, kahit bahagi lang nito. "Oo," tahimik na sagot ni Rosa. "Kilala ko siya." "Sino siya?" "Isang taong pumunta rito para makita ang gusto ko ring makita," sagot ni Rosa. "Ang kaibahan lang, kapag siya ang tumingin sa isang bagay, umuuga ang mundo. Kapag ako ang tumingin, nagpapanggap ang mundo na hindi nito napansin." Kumunot ang no ni Fernanda. "Hindi ko naiintindihan. Maiintindihan mo rin," marahang sabi ni Rosa. "At kapag nangyari iyon, alalahanin mo ang sinabi ko kanina. Maraming magbabago ngayong gabi para sa lahat ng nagtatrabaho rito." Muling bumukas ang pinto ng kusina, pumasok si Dolores. Hindi siya sumigaw ngayon. Kontrolado ang boses niya, mababa at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang sino mang tapos na ang shift ay maaring umalis sa service entrance, anunsyo niya nang hindi tumitingin sa kahit sino. "Maliban sa iyo, Reyes, mananatili ka." Mabilis kumilos ang mga empleyado, kinukuha ang kanilang mga gamit na may pagmamadali ng mga taong alam na mas mabuting huwag magtagal. Nanatili si Fernanda sa kinatatayuan, halatang nag-aalala. "Umalis ka," bulong ni Rosa sa kanya. "Ayos lang ako." "Ayokong umalis," mahinang sabi ni Fernanda. "Fernanda, pakiusap, magtiwala ka sa akin." Nagatubili si Fernanda, pumirmi ang labi niya sa isang manipis na guhit habang inaayos ang strap ng bag sa balikat. Naglakad siya papunta sa labasan, pero bago pa tuluyang lumabas sa service door, lumingon siya pabalik. "Kapag may kailangan ka, kahit ano, nandito lang ako sa labas," mariing sabi niya. Nagulat silang dalawa sa determinasyon sa boses niya. Nang tuluyang maubos ang tao sa kusina, sina Rosa at Dolores na lang ang naiwan. Ang katahimikan ay parang hindi natural. Walang kalansing ng plato, walang nagmamadaling usapan. Biglang lumaki at lumamig ang espasyo, parang entabladong iniwanan na ng mga manonood. Dahan-dahang naglakad si Dolores paikot sa gitnang bakal na isla. Dumudulas ang mga daliri niya sa ibabaw nito na parang nag-iinspeksyon. Pero hindi niya inaalis ang tingin kay Rosa. "May tinawagan pa ako," sabi niya sa wakas. "Pagkatapos ng usapan natin sa opisina, kinausap ko ang mga kakilala ko sa industriya. Nag-inquire ako tungkol sa iyo. Walang hotel, walang restaurant, walang catering service ang may record ng isang Rosa Reyes." Huminto siya. "Siguro hindi ako naghahanap sa tamang mga lugar." Matatag ang boses ni Rosa. "O baka hindi talaga ako ang sinabi kong ako." Huminto si Dolores sa harap niya. "Ang nakapukaw sa akin ay hindi yung hindi ko nakita," patuloy niya, "kundi yung nakita ko. May kaibigan ako sa corporate registry. Pinahanap ko sa kanya ang pangalang Rosa Reyes sa lahat ng available na database." Narinig ni Rosa ang sariling pulso na bumilis, pero hindi nagbago ang ekspresyon niya. "At ano ang natuklasan niya?" kalmado niyang tanong. Inunlock ni Dolores ang telepono at nagbasa mula sa screen. "Rosa Reyes de Garcia, co-founder at vice president ng Grupo Empresarial Garcia, minority shareholder ng Renacer Foundation, at ayon sa pinakabagong filings, co-owner ng Imperial Castellana Hotel." Bumagsak ng mabigat ang mga salita sa tahimik na kusina. Dahan-dahang ibinaba ni Dolores ang telepono. Nakalaki ang mga mata niya, wala na ang dating autoridad.
Ikaw ang asawa ni... Oo, simpleng sagot ni Rosa. Ako ang asawa ni Carlos Garcia. Co-owner ako ng hotel na to. At ngayong gabi, pinaghugas mo ako ng pinggan. Ang katahimikang sumunod ay parang walang katapusan. Bumuka ang bibig ni Dolores pero walang lumabas na tunog. Ang kumpiyansa niya, ang baluting suot niya sa loob ng maraming taon, ay kitang-kitang nabasag. Hindi ko alam, bulong niya sa wakas. Mrs. Garcia, sumasumpa ako, wala akong idea. Wala kang idea tungkol saan? Lumapit si Rosa. Na kung sino ako? O na ang pagtrato sa tao na parang napapalitan ay may kapalit na konsekwensya? Ginagawa ko lang ang trabaho ko, mahina niyang depensa. Kasama ba sa trabaho mo ang pagsingil ng ilegal na komisyon sa mga supplier? Tanong ni Rosa. Kasama ba ang pagbabanta sa mga empleyado na sisirain mo ang karera nila kapag nagsalita sila? Kasama ba ang paggawa ng lugar kung saan ang isang tulad ni Fernanda ay kailangang pumili sa pagitan ng dignidad niya at ng gamot ng nanay niya? Bawat tanong ay parang hampas ng martilyo. Bawat isa na paatras si Dolores. Masyadong pinalalaki ang mga akusasyon, pilit niyang sabi, pero nanginginig ang boses. Pinalalaki? Dinukot ni Rosa ang sarili niyang telepono mula sa bulsa ng apron. Simula kaninang umaga, lahat ng pag-uusap mo sa opisina, bawat tawag sa supplier, bawat pagbabanta, nakarecord. Hindi sa akin, sa security system ng hotel, yung parehong system na ipinilit mong ipalagay. Napatakip si Dolores sa bibig. May audio recording ang system sa administrative areas. Kalmadong patuloy ni Rosa. Baka nakalimutan mo. Namutla si Dolores. Ang system para yun bantayan ng staff. At nabantayan nga, sagot ni Rosa. Napaka-epektibo. Mrs. Garcia, pinagtagpo ni Dolores ang mga kamay. Halos nagmamakaawa na. Yung commissions, normal yon. Lahat sa industriya ginagawa yon. Sumusunod lang ako. Wala akong pakialam sa ginagawa ng lahat, putol ni Rosa. Ang mahalaga sa akin ang ginawa mo. Sa hotel ko, sa mga tao ko. Marahang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Carlos at si Roberto ay kasunod niya. Sumulpot si Lorena sa bungad ilang segundo pagkatapos tensyonado ang muka, parang taong nasa gilid ng bangin. Dolores, mahinang sabi ni Carlos, kontrolado pero malamig ang boses. Mukhang nakilala mo na ng maayos ang asawa ko. Napalingon si Dolores mula kay Carlos patungong Rosa, saka kay Roberto. Sa huli, hinanap niya ang suporta sa mga mata ni Lorena, pero hindi tumingin pabalik si Lorena, nakatitig lang siya sa sahig. Lorena, patuloy ni Carlos, saka humarap sa kanya, alam mo mulat sa simula kung sino si Rosa. Sa halip na magsabi ng totoo, pinili mong gawing palabas ang gabing ito. Inangat ni Lorena ang ulo, basa ang mga mata niya, hindi sa pagsisisi, kundi sa galit na matagal nang ipinipigil. Ano bang inaasahan mong gawin ko? Pumutok siya. Pumasok siya rito na nakabalat kayo bilang staff. Pinili niyang pumasok sa kusinang ito. Wala akong pinilit sa kanya. Kalmadong sagot ni Rosa. Hindi mo ako pinilit maghugas ng pinggan. Pinilit mo akong magdala ng mga baso sa bulwagan para makita akong nagseserbisyo. Pinahiya mo ako mula sa entablado gamit ang mga salitang sinadya mong piliin at ginawa mo yon dahil may nagsabi sa iyo kung sino ako at sa wakas nagkaroon ka ng pagkakataong parusahan ako sa isang bagay na hindi ko ginawa. Humigpit ang kamao ni Lorena. Tinangay mo ang lahat sa akin. Sa'yo, mahinang tanong ni Rosa, ano mismo ang tinangay ko? Ang buhay na dapat sa akin, sumabog si Lorena, napuno ng pag-amin ng silid. Nagtrabaho ako rito, sinubukan kong umangat, sinubukan kong maging mahalaga sa lugar na to. Tapos dumating ka, isang babaeng kumakatok sa pinto na may kulubot na resume at bigla lahat ng gusto ko nasa'yo. Parang inulit ng mga bakal na pader ang mga salita niya. Saglit na ipinit ni Carlos ang mga mata.
Ibinaling ni Roberto ang ulo, mabigat ang hangin. Tiningnan ni Rosa si Lorena at imbes na galit, may ibang nakapaloob sa mukha niya. Habag, "Lorena," marahan niyang sabi, "wala akong kinuha sa'yo. Dahil ang meron ako, hindi ko ninakaw. Itinayo ko. Gamit ang mga kamay na turin na naghugas ng pinggan ngayong gabi. Ang kaibahan natin, hindi ko sinisi ang ibang tao sa hindi ko naabot." Bumuka ang bibig ni Lorena para sumagot, pero walang lumabas, walang sagot sa katotohanan iyon. At saka mula sa bungad ng kusina, may isa pang boses ang bumasag sa katahimikan. Tama siya. Sabay-sabay silang lumingon. Nakatayo si Luciana Garcia sa may pintuan at sa mga mata niya may bagay na walang sino man sa kusinang yon ang nakakita mula sa kanya noon. Luha. Ang pag-iyak ni Luciana Garcia ay tila imposibleng paniwalaan, halos hindi totoo. Sa buong buhay ni Carlos, 2 beses lang niyang nakitang umiyak ang kanyang ina, noong ilibing ang ama niya at noong gabing sinabi niyang pakakasalan niya si Rosa. Pero kahit noon, tahimik ang luha nito, kontrolado, halos hindi nakikita. Iba ang luha ngayon. Dumadaloy ito ng malaya sa mukha niya, walang pahintulot na para bang gumuho ng sabay-sabay ang pader na taon niyang itinayo. Walang nagsalita o walang gumalaw. Ang tanging tunog sa silid ay ang mabagal na patak ng gripo na hindi naisara ng maayos, tumitiktak sa katahimikan na parang malupit na orasan. Pumasok si Luciana sa kusina, isa pang hakbang. Tumunog ng matalim ang takong niya sa sahig, sobrang lakas sa bakanting espasyo. Lumampas siya kay Carlos nang hindi siya tinitingnan. Lumampas kay Roberto nang walang pagkilala. Lumampas kina Dolores at Lorena na parang hangin lang. Huminto siya sa harap mismo ni Rosa. Nagkatitigan ang 2 babae at humaba ang sandali, parang kawalang hanggan na isiniksik sa ilang segundo. Nakatayo si Luciana na wasak ang mukha sa mga emosyong taon niyang ibinaon. Hinarap naman siya ni Rosa nang may tahimik na katatagan ng taong natutong tiisin ang sakit ng hindi kumukurap. "Narinig ko ang lahat," sabi ni Luciana, nanginginig ang boses. Mula sa hallway, bawat salita, bawat katotohanang inilapag mo. Luciana, sisimulan sana ni Carlos, pero itinaas ng kanyang ina ang kamay, pinatahimik siya nang hindi inaalis ang tingin kay Rosa. "Hayaan mo akong magsalita, Carlos," sabi niya, "dahil kung hindi ko gagawin ngayon, baka hindi ko na muling magkakaroon ng lakas ng loob." Nanahimik si Rosa. Naghintay siya, gamit ang pasensyang dala niya buong gabi, gamit ang pasensyang dala niya sa loob ng maraming taon, umaasang balang araw ay tunay siyang makikita ng babaeng ito. "Nang mamatay ang asawa ko," panimula ni Luciana, at bawat salita ay parang masakit, "naiwan ako mag-isa sa isang imperyong hindi ko alam kung paano kontrolin at sa isang anak na determinadong mamuhay sa sarili niyang paraan. Lahat ng nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad na wala sa isang iglap." Lunok siya ng lunok. "At pagkatapos, dinala ni Carlos ang ikaw sa buhay ko." Huminto si Luciana at pinahid ang luha gamit ang mga daliri. Mga galaw na clumsy, tao. Walang bahid ng elegansyang karaniwang naglalarawan sa kanya. "At tiningnan kita, Rosa, tiningnan ko ang mga kamay mong magaspang, ang paraan ng pagsasalita mo ng diretsyo, ang paraan ng pagpasok mo sa isang silid na parang may karapatan kang nandoon tulad ng iba." Bumasag ang boses niya. "At natakot ako?" Nanatiling matatag ang mukha ni Rosa. "Natatakot ka sa akin?" "Hindi," bulong ni Luciana, "hindi sa'yo." Huminga siya ng nanginginig. "Natatakot ako sa kinakatawan mo." Marahan ang boses ni Rosa. "At ano ang kinakatawan ko?" "Ang katotohanan." Binitiwan ni Luciana ang salita na parang matagal na niyang pasan sa likod. "Ikaw ang kumakatawan sa lahat ng sinasabi ng asawa ko na dapat ako, pero hindi ko kailanman nagawang maging.
Galing siya sa wala. Itinayo niya ang lahat gamit ang sariling mga kamay. Tulad mo. At nang pakasalan ko siya, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko makakalimutan kung saan siya nanggaling. Napilipit ang mukha niya sa sakit. Pero nakalimot ako, Rosa. Nakalimot ako noong araw na nagsimula akong umupo sa mga mesang tulad ng nandoon at naniwala akong mas mataas ako sa mga taong tulad mo. Humigpit ang panga ni Carlos. Ang makita ang kanyang ina na nagkakawatak-watak ay parehong nakakapangwasak at sa kakaibang paraan nakakapagpalaya. Tahimik na nanood si Roberto, kumikislap ang mga mata sa alaala ng lalaking nagtayo ng lugar na ito at ng babaeng minahal niya. Nang malaman kong pupunta ka sa hotel ngayong araw, patuloy ni Luciana, dapat pinrotektahan kita. Dapat tinawagan ko si Carlos at binalaan siya. Mas nanginginig na ngayon ang boses niya. Sa halip, tinawagan ko si Lorena. Sinabi ko sa kanya kung sino ka. Sinabi ko sa kanya na nasa kusina ka. Bumigat ang katahimikan sa silid. At ginawa ko yon, pag-amin ni Luciana, dahil sa isang madilim at duwag na bahagi sa loob ko. Inisip ko na kung mapapahiya ka, kung mararamdaman mo ang bigat ng mundong hindi tumatanggap sa iyo, baka umalis ka. Muling napuno ang mga mata niya. Baka iwan mo ang anak ko at bumalik ang lahat sa dati. Walang huminga. Nakatitig si Lorena sa sahig. Nakatigil si Dolores sa pader. Halos nakalimutan na dahil mas malaki ang pag-amin ni Luciana kaysa sa komisyon o pagbabanta. Mas malalim at mas pangit ang pinanggagalingan. Huminga ng dahan-dahan si Rosa. Basa ang mga mata niya pero hindi pa bumabagsak ang luha. Pinipigilan niya na parang ang pagbitaw ay may kapalit na mawawala sa kanya. Ano ang nagbago? Mahinang tanong ni Rosa. Ano ang nagbago mula sa tawag na yon hanggang ngayon? Ipiniit ni Luciana ang mga mata. Ang talumpati ko, bulong niya, ang sarili kong talumpati ang nagbago sa akin. Muli niyang iminulat ang mga mata at lumambot ang boses. Nang tumayo ako sa entablado at nagsalita tungkol sa dignidad gamit ang mga salita ng asawa ko, naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Naramdaman ko ang pagkadismaya niya na humihiwa sa loob ko na para bang katabi ko siya. Nanginig ang labi niya. At nang bilhin ni Carlos ang painting at magsalita tungkol sa mga kamay na nagtatrabaho, tungkol sa mga taong invisible, alam kong ikaw ang tinutukoy niya. Lumunok siya at napagtanto ko na lahat ng tao sa labas ay pumapalakpak sa talumpati tungkol sa dignidad, habang buong gabi ko namang sinira ang dignidad mo. Sa wakas, may isang luha ang kumawala sa kanang mata ni Rosa. Isa lang, dahan-dahan itong dumulas sa pisngi niya at tumulo sa apron na suot pa rin niya. Ang apron na naging disguise niya, panangga niya at patunay niya buong gabi. Luciana, sabi ni Rosa, nanginginig ang boses pero hindi nababasag. Hindi mo ako kilala, ayaw mo akong kilalanin. Sa tuwing pumapasok ako sa bahay niyo, para akong pumapasok sa digmaan. Bawat hapunan ng pamilya, parang pagsusulit na hindi ko kailaman maipasa. Bawat usapan, parang test kung saan mali ang salita ko at sobra ang presensya ko. Ibinaling ni Luciana ang ulo pababa. Ang katotohanan ay hindi kayang tiisin kapag galing ito sa taong matagal mong piniling hindi pakinggan. Pero hindi ako tumigil, patuloy ni Rosa. Alam mo ba kung bakit? Hindi dahil kay Carlos. Saglit siyang tumingin sa asawa. Mahal ako ni Carlos. May pag-aapruba ka man o wala. Bumalik ang tingin ni Rosa kay Luciana. Patuloy akong nagsikap para sa'yo. Dahil itinuro ng lola kong si Consuelo ang isang bagay. Ang mga taong pinakamahirap mahalin ay kadalasang sila ang pinakanangangailangan nito. At naniwala ako. Tunay akong naniwala na balang araw bibigyan mo rin ako ng pagkakataon. Nabasag ang boses ni Luciana hanggang maging bulong.
Humihingi ako nito ngayon. Mas bumilis ang pagbagsak ng luha niya. Alam kong hindi ko deserve, alam kong huli na, pero humihingi ako. Tumingin si Rosa kay Carlos. Pula ang mga mata niya, mahigpit ang panga, nakakuyom ang mga kamao sa gilid. Hindi siya umiiyak, pero halos ganon na ang lapit. Inilapag ni Roberto ang kamay sa balikat niya, isang tahimik na galaw na puno ng kahulugan. Bumalik ang tingin ni Rosa kay Luciana at saka ginawa niya ang isang bagay na nagpakita kung sino talaga si Rosa Reyes. Inalis niya ang apron, tinupin niya ito ng maingat dahan-dahan na para bang mahalaga ito, hindi isang telang nabasa ng sabon at tubig. Inilapag niya ito sa bakal na mesa. At nang malaya na ang mga kamay niya, inabot niya ang mga kamay ni Luciana at marahang hinawakan. Hindi mo kailangang humingi sa akin ng pagkakataon, mahina at malambing na sabi ni Rosa. Ang kailangan mo, humingi ka sa sarili mo. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong makilala ako ng walang takot, walang filter, walang apelido. Bilang dalawang babaeng mahal ang iisang lalaki. At dapat sana, matagal na tayong nasa iisang panig. Parang bumagsak si Luciana, hindi dramatiko, hindi maingay. Bumagsak siya paloob, parang gusaling gumuho sa sarili nitong pundasyon. Nanginig ang balikat niya habang kumawala ang mga hikbi, iyong uri ng iyak na taon niyang pinipigil. Hindi siya binitawan ni Rosa. Hinawakan niya si Luciana gaya ng paghawak mo sa isang taong sa wakas ay pumayag ng bumagsak dahil alam niyang may mga bisig na handang sumalo. Dahan-dahang lumapit si Carlos. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat ng kanyang ina at ang isa sa likod ni Rosa. Matagal silang nanatili ng ganoon. 3 tao na magkakadikit sa katahimikan. Hindi iyon perpektong tagpo, hindi nito binura ang nakaraan, pero iyon ang simula. Palihim na pinunasan ni Roberto ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilipat niya ang tingin kina Dolores at Lorena na nakatayo roon na parang nanigas, tahimik na saksi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang mga ambisyon o hinanakit. Sa palagay ko, sabi ni Roberto sa kalmadong autoridad, may mga bagay pa rin kailangang ayusin ngayong gabi at naniniwala akong nararapat sa mga sangkot ang malinaw na kaalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Marahang lumayo si Carlos sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim at humarap kay Dolores. Mrs. Soriano, epektibo agad, kayo ay suspendido sa inyong posisyon bilang General Manager ng Imperial Castellana Hotel. Magsisimula bukas ng umaga ang isang full audit. Susuriin ang lahat ng financial records at administrative operations na nasa ilalim ng inyong pamamahala. Rerepasuhin din ng aming legal team ang mga security recording. Tinitigan niya si Dolores. At kung mapatunayan nito ang inilalarawan ng asawa ko, na alam nating pareho na mapapatunayan, hahaharap kayo sa nararapat na legal na kaparusahan. Bumuka ang labi ni Dolores sa kamuling nagsara, parang imposible ang bumuo ng salita. Mr. Garcia, inialay ko ang buong buhay ko sa hotel na ito. Inialay mo ang buhay mo sa pagsasamantala rito, sagot ni Carlos. Matatag ang tono pero hindi malupit. At mas masahol sa pagsasamantala sa mga taong nagpapatakbo nito. Huminto siya. Natapos yan ngayong gabi. Dahan-dahang tumango si Dolores. Wala nang natitirang argumento. Wala nang impluwensyang sapat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatayo siya sa mismong lugar na matagal niyang inilalagay ang iba. Mag-isa, walang kapangyarihan at may pananagutan. Pagkatapos, bumaling si Carlos kay Lorena. Lorena, hayaan mo ako, mahinang sabi ni Rosa, lumapit pasulong. Binitiwan niya ang mga kamay ni Luciana at naglakad papunta kay Lorena. Inangat ni Lorena ang baba sa paghamon, inaasahan ang kapalit na kahihiyan. Inaakala ang parusa, inaantay ang huling suntok. Pero hindi nanakit si Rosa.
Lorena, kalmado niyang panimula, narinig ko ang sinabi mo kanina tungkol sa buhay na akala mo'y dapat naging iyo at naunawaan ko dahil alam ko ang pakiramdam ng gustong-gusto mo ang isang bagay at pakiramdam mo'y ipinagkakait iyon ng mundo. Kumurap si Lorena, nagulat. Ang kaibahan, patuloy ni Rosa, ginamit ko ang sakit na iyon para bumuo ng isang bagay. Ikaw, ginamit mo para manira. Hindi siya nagtaas ng boses, pero hindi ibig sabihin noon ay nakatakda ka ng manatiling ganon. May pagpili ang bawat tao na maging iba. Nayanig ang mukha ni Lorena. Pinapatawad mo ba ako? Mahina niyang tanong, may disbelief sa tono. Pinapalaya kita, sagot ni Rosa, mula sa bigat ng pagkapuot sa akin dahil mas sinaktan ka ng galit na iyon kaysa sinaktan niya ako. Dahan-dahang ibinaba ni Lorena ang mga braso niya. Sa unang pagkakataon buong gabi, wala sa mukha niya ang kalkulasyon, yabang o galit, pagod lang. Malalim na pagod ng taong matagal ng pasan ang hinanakit hanggang naging bahagi na iyon ng identidad niya. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nagpasalamat kay Rosa. Tumango lang siya ng isang beses, tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Bago tuluyang lumabas, huminto siya. Naghihintay pa rin ang mga bisita sa bulwagan. Neutral niyang sabi, hindi pa tapos ang event. Ako na ang bahala, sagot ni Carlos. Umalis si Lorena nang hindi lumilingon. Lumapit si Roberto kay Carlos. At ano ang sasabihin mo sa kanila? Nagpalitan ng tingin sina Carlos at Roberto, tahimik na pag-uunawaan. Panahon na para makilala nila ang tunay na hostess ng gabing ito, sabi ni Carlos. Iniunat niya ang kamay kay Rosa, tiningnan ni Rosa ang kamay niya, tapos ang maayos na nakatuping apron sa bakal na mesa. Tapos ang sarili niyang mga kamay mapula sa oras-oras na mainit na tubig at sabon. Ang mga kamay na iyon ang naghugas ng pinggan at nagbuhat ng tray. Ang mga kamay ding iyon ang pumirma ng kontrata, nagtayo ng negosyo at sumalo sa isang biyenang kakabagsak lang sa harap niya. Inilapag ni Rosa ang kamay niya sa kamay ni Carlos. Magkasama silang naglakad papunta sa pintong naghihiwalay sa kusina at sa Grand Hall. Pero bago sila lumabas, huminto si Rosa. Nakaupo sa sahig ng service corridor si Fernanda, ang bag nasa kandungan. Naghintay siya, gaya ng pangako niya. Fernanda, marahang tawag ni Rosa. Mabilis tumayo si Fernanda. Sumama ka sa amin, sabi ni Rosa. Sumama ka sa akin. Saan? Pabulong na tanong ni Fernanda. Sa bulwagan, dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lang tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat taong nakaramdam na invisible sa gusaling ito. Bahagyang nanginig ang mga binti ni Fernanda pero tumango siya. Hindi niya palubos na iintindihan ang nangyayari. Pero nararamdaman niya, may nagbabago. Nang bumukas ang mga pinto ng ballroom, sabay-sabay lumingon ang 200 ulo. Ang nakita nila ang nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Rosa Reyes sa ballroom ng Imperial Castellana. Ang mga kamay mapula pa rin sa sabon at tubig. Wala siyang alahas, walang bagong makeup, walang maingat na piniling gown. Ang suot niya ay ang parehong damit na ginamit niya sa paghuhugas ng pinggan. At sa tabi niya hawak ni Carlos Garcia ang kamay niya na parang inihaharap sa mundo ang pinakamahalagang kayamanang pag-aari niya. Dahil iyon nga, sa likod nila naglakad si Fernanda, hindi sigurado pero determinado, nakadilat ang mga mata habang tumatahak sa espasyong lagi lang niyang nakikita mula sa pintuan ng kusina. At mas malayo pa sa likod, sumunod si Luciana Garcia. Namamaga ang mga mata, matayog ang tindig, naglalakad sa likod ng babaeng sa wakas ay pinili niyang tanggapin. Nanigas ang mga bisita, huminto sa ere ang mga baso, namatay ang mga usapan sa isang iglap, nakatutok ang bawat tingin sa babaeng naglalakad sa tabi ng pinakamakapangyarihang lalaki sa silid.
Walang nakaunawa kung bakit may kitchen worker na tumatawid sa ballroom na parabang nararapat siya roon. Umakyat si Carlos sa entablado at kinuha ang mikroponong iniwan ni Lorena. "Magandang gabi muli," panimula niya kalmado pero nangingibabaw ang boses. "Alam kong maraming hindi inaasahang sandali na ang naidulot ng gabing ito. Ang sasabihin ko ngayon ay maaaring ang pinakamahalaga." Tumingin siya kay Rosa na nakatayo sa ibaba ng entablado, tuwid, walang hiya, nakalitaw ang mapulang mga kamay para makita ng lahat. "Marami sa inyo ang kilala ako bilang negosyante. Ang ilan ay kilala ako bilang anak ng lalaking nagtatag ng hotel na ito. Pero kakaunti ang nakakaalam sa taong humubog sa akin kung sino ako ngayon. Ang taong kung walang saysay ang lahat ng ito." Iniunat niya ang kamay. Umakyat si Rosa sa 3 baitang ng entablado, dala ang parehong determinasyong ipinakita niya noong unang beses niyang inakyat ang hagdan ng hotel na ito. Naghahanap ng trabahong ayaw ibigay ng kahit sino. "Ipinapakilala ko sa inyo si Rosa Reyes Garcia," anunsyo ni Carlos. "Ang asawa ko, co-owner ng hotel na ito, co-founder ng Renaissance Foundation. At ang babaeng ngayong gabi ay naghugas ng pinggan sa sarili niyang kusina upang makita kung paano tratuhin ang mga empleyado kapag wala ang sinumang mahalaga na nanonood. Isang buhay na katahimikan ng pumuno sa bulwagan. Nagbago ang hangin habang binabago ng bawat bisita ang kanilang alaala sa nangyari sa gabi. Napatakip sa bibig ang babaeng nangutya sa presyo ng mga baso. Nagpalitan ng nabiglang tingin ang ilang waiter. "Ngayong gabi," patuloy ni Carlos, "ang asawa ko ay bastos na trinato, minamaliit at pinahiya sa mismong gusaling ito. Hindi aksidente, hindi dahil sa kalituhan, kundi dahil ang mga taong may pananagutan sa hotel na ito ay nagpasya na ang isang naghuhugas ng pinggan ay hindi karapat-dapat igalang. Na ang isang taong walang mahalagang apelyido ay walang dignidad. Na ang babaeng basa ang mga kamay ay mas mababa kaysa sa babaeng may suot na diamante." Bumigat ang mga salita sa buong ballroom. Ramdam ni Rosa ang bigat ng daan-daang matang nakatutok sa kanya. Ang ilan puno ng hiya, ang ilan emosyonal, ang iba na may tulala. Pero hindi na niya iniisip ang mga tingin. Iniisip niya ang mangyayari pagkatapos ng gabing ito. Inilagay ni Carlos ang mikropono sa kanyang mga kamay. Hindi na ito nanginginig. Kanina'y nanginig ito habang nagbubuhat siya ng tray at nagtitiis ng pangiinsulto. Ngayon, matatag na ito. Ang sakit ng gabi ay tumigas at naging isang lakas na hindi na mababasag. "Hindi ako umakyat sa entabladong ito para ipahiya ang sinuman," panimula ni Rosa. Malinaw at matatag ang boses niya, ikinagulat kahit si Carlos. "Nandito ako dahil may mga tao sa kusina ng hotel na ito at sa mga kusina ng bawat hotel, restaurant at bahay sa bansang ito na nagtatrabaho ng buong shift nang hindi man lang tinitingnan sa mata. Mga taong nagseserbisyo sa mga mesa kung saan pinag-uusapan ang kabutihang loob habang sila'y hindi makabili ng gamot para sa kanilang pamilya. Mga taong nagtitiis ng pagbabanta at tahimik na kahihiyan dahil mas nakakatakot mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng dignidad." Bahagyang nanginig ang boses niya pero nagpatuloy siya. "Isa ako sa kanila bago ko nakilala ang asawa ko, bago nagbukas ang buhay ng mga pintuang hindi nagbubukas para sa lahat. Ako ang batang babaeng kumakatok sa mga pinto na may kulubot na resume. Ang babaeng kumakain isang beses lang sa isang araw para makabayad ng renta. Ang babaeng maagang natutunan na hinahati ng mundo ang mga tao sa 2 grupo, ang mga pinagsisilbihan at ang mga nagsisilbi.
Ganap na tahimik ang silid. At ngayong gabi, patuloy niya. Pagkatapos maghugas ng pinggan ng ilang oras sa sarili kong hotel, naalala ko ang sinabi ng lola kong si Consuelo noong bata pa ako. Hinagilap ng mga mata niya ang silid hanggang makita si Fernanda na nakatayo malapit sa pader, umaagos ang luha. Sabi ng lola ko, ang mga kamay na naghuhugas, nagluluto, naglilinis, at nagseserbisyo ang siyang humahawak sa mundo. At sa araw na tumigil ang mga kamay na iyon, babagsak ang mundo. Lalong tumatag ang boses ni Rosa. Ngayong gabi, nais kong parangalan ang mga kamay na iyon, ang mga kamay ni Fernanda na nagtatrabaho sa kusina natin at siyang nagpakita sa akin ng kabutihan nang hindi niya alam kung sino ako. Ang mga kamay ng bawat empleyadong nagsilbi sa inyo ngayong gabi ng may profesionalismo kahit sila'y nagtatrabaho sa ilalim ng takot at pananakot. Bahagya siyang tumingin kay Carlos na tumango. Kaya ngayong gabi, inanunsyo namin ang paglikha ng Hands That Hold program, isang inisyatibo ng Imperial Castellana Hotel at ng Renacer Foundation. Ang programang ito ay magbibigay ng educational scholarships, medical assistance at professional development opportunities para sa bawat empleyado at kanilang pamilya. Dahil ang kabutihang loob ay hindi nagsisimula sa auction, nagsisimula ito sa paraan ng pagtrato mo sa taong nagdadala sa iyo ng kape tuwing umaga. Iba ang palakpak na sumunod, hindi ito magalang lamang. Totoo ito, may pumalakpak ng may paghanga, may iba na halatang napahiya, at sa likuran ng bulwagan, ang mga waiter na buong gabi invisible, pumalakpak ng may luha sa mga mata. Isang kusinero na tahimik na sumilip sa pinto ay tinakpan ng mukha gamit ang dalawang kamay. Si Roberto ang unang tumayo, pumapalakpak ng may pagmamalaki ng lalaking nakikitang natutupad ang isang pangako, isa-isa, sumunod ang iba. Di nagtagal, nakatayo ang buong ballroom, bumaba si Rosa mula sa entablado at dumiretso kay Fernanda. Fernanda, marahan niyang sabi, simula bukas, sasagutin ng foundation ang lahat ng hospital debts ng nanay mo. At kung pipiliin mong manatili rito, hindi ka na maghuhugas ng pinggan. Magtratrabaho ka sa posisyong pipiliin mo. May training at suporta para lumago. Sinubukang magsalita ni Fernanda pero walang lumabas na salita. Tinakpan niya ang bibig habang nanginginig ang katawan sa mga hikbing parang taon ng kinikimkim. Ginakap siya ni Rosa tulad ng pagyakap noon sa kanya ng kanyang lola, matatag, tahimik, protektado. Ilang hakbang ang layo nanonood si Luciana at saka ginawa niya ang hindi inaasahan ng sinuman. Lumapit siya at sinabi, nanginginig pero malinaw ang boses. Nais kong maging bahagi rin ng programang iyon, hindi lang sa pera, kundi sa oras ko. Gusto kong malaman ang pangalan ng bawat empleyado sa hotel na ito. Gusto kong marinig ang kanilang mga kwento. Gusto kong gawin ang dapat kong ginawa mula pa sa simula. Tiningnan siya ni Rosa at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Luciana bilang kalaban o malamig na matriarka, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay pumayag maging tao. Iniunat ni Rosa ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Luciana at ang mapula at nasabunang kamay ni Rosa ay humawak sa kamay na may alahas ni Luciana nang may parehong lakas na ginamit niya sa paghawak sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo, mukhang pareho pa rin ang Imperial Castellana Hotel mula sa labas. Kumikinang pa rin ang marmol. Marangya pa rin ang mga kwarto, pero sa loob may nagbago. Iba ang hangin. May tahimik na respeto na gumagalaw sa mga koridor. Natanggal sa posisyon si Dolores Soriano matapos patunayan ng audit ang bawat irregularidad na natuklasan ni Rosa. Walang iskandalo, walang pampublikong kahihiyan, mga konsekwensya lamang, patas, walang kalupitan. Nagbitiw si Lorena Aquino ilang araw matapos ang gala. Umalis siya ng walang paliwanag. Ngunit makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Rosa ng isang anonymous na mensahe.
Nagsisimula ako muli. Salamat sa sinabi mo sa kusina. Hindi na sumagot si Rosa. Wala nang dapat sabihin pa. Si Fernanda ang naging unang opisyal na benepisyaryo ng Hands That Hold program. Nag-enroll siya sa kursong hotel management. Pagkaraan ng ilang buwan, na-promote siya bilang guest services supervisor. Ganap na gumaling ang kanyang ina. Sa unang pagbisita nito sa hotel upang makita ang anak sa bagong posisyon, kinailangan pang magpaalam sandali ni Fernanda upang umiyak ng pribado bago siya mag-tour. Tinanggap ni Roberto ang posisyon bilang chairman ng bagong committee ng foundation. Sa unang talumpati niya sa mga scholarship recipients, nagsalita siya tungkol sa isang lalaking nagsimula sa 10 mesa at isang pangarap, at tungkol sa isang babaeng may basang mga kamay na nagpaalala sa lahat kung ano talaga ang kahulugan ng dignidad. Tinupad ni Luciana ang pangako. Nagsimula siyang bumisita sa hotel linggo-linggo, hindi para magbantay, kundi para makinig. Inalam niya ang pangalan ng mga kusinero, server, housekeeper at maintenance staff. Isang gabi, sa isang tahimik na hapunan ng pamilya, tumingin siya kay Rosa at sinabi, "Tama ang asawa ko tungkol sa iyo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa pamilyang ito at muntik ko na itong sirain dahil sa takot." Ngumiti si Rosa, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kapayapaan. Dahil ang paghihiganti ay madali sana, ang galit ay maiintindihan. Pero hindi naghugas ng pinggan si Rosa upang patunayan ang kanyang halaga. Naghugas siya upang ilantad ang sa iba. At sa paggawa nito, binigyan niya ang bawat tao ng pagkakataong pumili kung sino ang nais nilang maging pagkatapos. Kahit ang mga hindi karapat-dapat sa pagkakataong iyon. Nang gabing iyon, matapos patayin ang mga ilaw sa ballroom, dumaan si Rosa sa kusina sa huling pagkakataon. Huminto siya sa lababo kung saan siya tumayo ng ilang oras. Pinadaan niya ang mga daliri sa malamig na gilid ng bakal at naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. Ang mga kamay na humahawak sa mundo ay hindi humihingi ng palakpak, anak. Hinihiling lang nila na huwag silang kalimutan. Pinatay ni Rosa ang ilaw sa kusina. Ngunit ang sinindihan niya noong gabing yon ay hindi na kailanman mamamatay.